Tumakas ang patay mong tiyuhin. Huwag kang umasa sa ginhawa. Baijin. Ikukulong ng mga kamag-anak. Palaisip na alipin sa palasyo ng 3 taon. Ngayon na nakuha ko ang katawan mo. Babangon ko lahat ng utang para sa'yo. May abilidad pa rin akong may kaugnayan sa buhay at tubig. Pero sobrang hina ng katawan na to. Kaya ko lang tigilan ang pagdurugo. Kung hindi ako kakain agad, hindi na kailangan ng zombie. Ako mismo ang malulugi sa gutom. Tahimik masyado ang buong villa. Nung tumakas yung babae, dinala ba niya lahat ng supplies? Ayon sa alaala ko, nasa dulo ang kusina. Sana may natirang tira. May mali. Hindi zombie ang ganitong takot. Amoy bulok at sabik lang ang mga zombie. Pero dito, parang patay na lahat. Walang tunog euros di yun ang problema. Yung mabisang mga ngaso lang, ang marunong huminto sa paghinga habang nagmamasid ang biktima. Hininga, parang kutsilyo. Kahit gaano ka magtago, hindi natatabunan ang amoy ng dugo. Ay, nahuli pa rin ni Kuting. Bahay ko to. Huwag ka mag-alala, dito lang ako magpapahinga. Aalis din ako pagkaliwanag. Hindi pwede, may lason at alikabok sa sugat. Walang tubig, hindi gagaling. May abilidad ng pagnanasa dito. Pero lalong lumala ang sugat. Hayop, sira ang lugar na to. Wala man lang patak ng tubig sa gripo. Tipirin ang abilidad, di ka mamamatay. Sa mundong to ngayon, mas mahalaga pa ang tubig kaysa buhay. May tubig ako. Pwede mo kong patayin para kunin ang supplies. Pero pag namatay ako bilang water user, wala na ang abilidad. Tinatakot mo ba ako? Pantay ang deal na to. Punuin mo ang 3 timba. Patunayan mo ang silbi mo. Yun lang, di man lang sapat para sa pusa ang tubig na yan. Mukhang di pa level 1 ang abilidad niya. Minamaliit mo ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang totoong lakas. Ayos. Lakas ng puwersa na to. Kahit mga high level sa base, ganito din. Anong balak niya? Iba ang tingin niya. Eh. Mahalagang bagay ang tubig, pero alam mong delikado ang may taglay. Subukan mo. Mas mabilis ba ang tabak mo o mas mabilis kang malunod sa tubig ko? Ang bilis. Ate Shuangyu, pwede bang mumugman lang ako? Kahit basain lang lalamunan ko. Matrabaho nguyain itong tinapay o. Yung kalahating timba, yan ang life-saving namin. Nasaan yung bagong water girl? Baka nagsama na ng gamit at ayaw nang umalis. Matalino siya. Alam niyang di siya mabubuhay sa konting abilidad lang. Naku, siya ang babaeng multo kagabi. Maganda ang itsura. Pero sa end of the world, mas delikado pag maganda ka. Grabe, Ate Bai, ang ganda mo matapos mag-ayos. Mas maganda ka pa kaysa sa unang maganda sa base. Salamat, mas okay ka. Salamat din sa damit mong pinahiram. Kain tayo. Alis tayo after 3 minutes. Habang nasa daan, ipapaliwanag ko ang abilidad sa bawat base. Bagamat traveler ka, rare pa rin ang water type. Karaniwan na lang ang metal, wood, water, fire, at earth. Pinakawalang silbi, plant type. Lahat ng plant type, ginagawang magsasaka. Magsasaka nga, mahina atake ng plant type. Pampadami lang ng patatas at repolyo. Sana may plant type din tayo sa group. Araw-araw may fresh gulay. Okay, di halata ang abilidad ko. Sa gitna ka, sa grupo. Sumunod kay Lin Shuangyu. Walang babalik pag naiwang ka. Naintindihan. Ba't di pa kumakalat ang mga bulok? Sinundan tayo simula kagabi. Dikit na dikit, nakakainis. Bagay pang warm up ito. Baiji, balik ka dito. Zombie yan. Hindi ka hoy. Di pwedeng libre kain dito. Tung mga to, ako na bahala. Baka matakot ka, bata pa. Sobrang hina ng katawang to. Kulang sa lakas. Kailangan na lang ng teknik at tama ang target. Daliin, tapusin agad. Ingat! Ah.
Hindi niya na kailangan mag-abala dito. Grabe, ang galing ng kilos niya. Sanay siya. Mukhang mas interesting pa tong deal na to. Matulis din ang ngipin ng batang kunehong ito. Sakay, bilis, boss, baka napaaga ang tide. Ayaw mong mamatay? Sakay na, parang nakakabit ng motor ang mga to ha. Di nawawala, tahimik mag-ipon ng hininga. Pag dito mahimik, ibabalik kita, papakain kita sa kanila. Tuloy lang, unahan ang supermarket. Pasok, harangan ang pinto. Hindi ko na kaya. Huwag tumigil, pasok. Uy, buhay pa tayo. Grebe, kinabahan ako sobra, buti mabilis tumakbo. Mali, masyado tahimik. Dito ang supply area. Hindi pwedeng walang zombie. Ele, tahimik lang. Lahat, likod sa likod, may parating. Anong halimaw yun? Putya, mutant na aso. Dogo pa yan. Kayang pumutok ng buto ang kagat niyan. Hiwa-hiwalay. Hayop, tingin dito. Tuh. Ingat ka, Little Sister Bay. Mabilis sobra, di kaya ng katawan ko. Kailangan paikutin para lumitaw ang butas sa tiyan. O pilitin si Julian na magpakita ng abilidad. Biao, harang sa daan, utos. Bantayan si Ling Shuangyu. Yuha! Ate, nasa likod mo. Tabi dyan. Hanap ka ng gulo. Ano to? Isa, wala agad. Kailangan gumawa ng palusot. Kung hindi, akalaing halimaw ako. Kaya mo bang tumayo? Nanghihina tuhod ko. Bangon, hindi ligtas dito. Baji, abilidad mo ba yon kanina? Eh, natakot ko kayo, no? Hindi ko rin inakalang ganun makakalala. Panghalaman lang gamit ko dyan dati. Panghalaman? Tawag mo doon pagtatanim? Yan, nilamon ng buo ang mutant kanina. Pag may dugo, nagiging mabangis ang abilidad ko. Pero di tao ang kinakain. Matapos sumipsip, natutuyo. Nanghihina rin ako, pero di ako napapahama. Basta di tao ang kinakain, ayos na. Kinabahan ako sobra kanina. Mukhang pagod ka na. Gamotin kita. Di ka ba natatakot na ubusin kita, ate? Madaling kontrolin pag abilidad panghalaman lang. Ganong matulis at malakas, pangpatay na. Sobrang tago ng abilidad niya. O siya, magpakilala ulit tayo. Bihira ang abilidad mo. Kung wala kang pupuntahan, inaanyayahan ka naming sumama. Pero delikado ang abilidad ko. Minsan hindi ko makontrol, baka masaktan ko kayo. Lakas din ang ibig sabihin ng delikado. Kailangan namin ng lakas, pero kailangan din namin ng gulay. May sarili kang kwartong villa sa base. Hindi lalagpas ng 5 oras ang trabaho kada araw. Ikaw ang maunang bigyan ng supplies at sarili mong villa. Relaxed ang resources. Sulit ang deal na to. Matalino sa mga isda dito. Alam pero hindi sinabi. Pinakamadali ang cooperation. Kapitan, ikaw na bahala. Masaya akong makipagtulungan. Boss, may zombie na papalapit, naamoy ang dugo. Hindi tatagal ang pintuan. Lahat, maghanda na sa labanan. Huwag magpabagal, maraming supply dito. May 1 minuto para magluhod. Kunin ang high-calorie food at gamot. Ngayon na si Baijin nasa grupo. Unang magpunas ng mukha gamit tubig. Grabe, ginagamit lahat ng resources ng lalaking to. Walang nasasayang na segundo. Dan Biao, magbukas ng daan. Commander Xia, mag-cover sa likod. Siling Shuangyu nasa gitna. Protektahan ang logistics. Lusot, uwi na tayo. Sa mundong ito ng Westland. Baka nga pwede tayong magkapagtaguan. 0 minuto, pagkain, gamot, tools muna. Basta pang survive. Huwag kunin ang basura. Ikaw ang napili. Kapitan, may kotse dito. Nasa ignition pa ang susi. Dan Biao sa passenger seat. Iba, magsiksikan sa likod. Zhao Wen.
Putek, mutant na ligaw na aso yan. Ang laki, parang pinalaki sa hormone. Sobrang bilis nila, malapit na silang umabot. Papasok na siya. Buksan ang sunroof. Dan Biao, mag-fire attack. Akyat ako sa bubong ng kotse. Ate, baliw ka na. Ang daming monster sa labas. Gusto niyong kumain ng karne. Babaliin ko mga ngipin niyo. Bagsak na kayo. Walang daan sa harap. Dead end pala. Handa sa bike. Labas, pasok sa hallway. Bilis. Girl, tumakbo na. Hawakan mo ako. Kapitan, bilisan mo. Parating na sila. Salamat, Kapitan. Huwag muna magpasalamat. Hindi tatagal ang pintuan na to. Mabilis, hanapin agad. Ang sikip ng hangin dito, hindi normal. Nararamdaman mo rin ba? Bagong Hulyo pa lang. Lagpas 40 degrees sigurado ang init. Walang pahinga sa sakuna. Magpalit ng magaan na damit at dalhin ang tubig. Pumunta tayo sa kabila. Parang wala na akong pakiramdam sa mga binti. Subukan ko lang. Hindi naman ako ganun kahina. Huwag ka magpakamatigas. Kung mapilayan ka, hindi kita dadalhin pabigat. Talon. Tama na siguro. Dapat nasa malapit lang sina Atelin. Pahinga tayo ng 5 minuto. Pagkatapos, hanap ng kotse sa basement. Sobrang dami ng gamit, hindi na pwedeng bumalik na naglalakad. Mukhang darating na talaga ang matinding init. Ang dilim dito sa loob, medyo nakakakilabot ang lugar. Shuang Yue, bantayan mo ang gamit sa may pasukan. May mangyari, sigaw ka agad. O, mag-ingat kayo. Nakakatakot dito. Bakit tahimik na tahimik? Huwag kang magdaldal ng malas. Mas okay ang walang ingay. Walang susi, tuloy lang. Sandali muna. May nakita ka ba? May gumagalaw. Hindi sa sahig. Siguro. Akala ko kamatayan na. Baka daga lang yon. Malaking daga siguro. Yung sasakyan. Kapit lang, huwag kang mahulog at maging pagkain ng aso. Ayoko mamatay ng ganito kapangit. Parang gusto mo talagang mamatay ha. Lumabas ang pader ng lupa. Ipunin mo lahat. Sira na ang kotse, pumasok sa building. Likod ng flower bed sa kaliwa, daanan natin. Kalma lang. Safe na tayo pansamantala. Leve, suriin ang kwarto. Ang ingay nyo. Huwag sayangin ang abilidad mo. Ayusin lang ang harang, may bayad naman yan. Ang tamis, salamat. Siguro nga napaaga ang super init na sakuna. Bilisan nyo, iba ang amoy dito. Panglimang bahay na to. Parang nagmamadali ang mga survivor ng building na to.
Hindi sinarado ang balcony. Mauuna ako, sundan mo. Mahina talaga ang muscles ng master ko. 1.5 meters lang, parang imposible. Tigil muna. Huwag magpakaulol, lapit-lapit lang hindi malundagan. Mahulog ka, pagkain ka ng zombie. May dala akong kutsilyo, zombie lang yan, isa-isa lang sila. Paano kung pilayan ka? Kutsilyo mo, panlinis ng ngipin ng zombie lang yan. Manatili ka, kukunin ko yung tabla. Sige na, tigil mo na yan. Ako si Perwisyong walang anak. Alam ko. Maganda na alam mo limitasyon mo. Ibalot mo yung mga damit at ibalik sa naunang kwarto. Malinis na ang floor na to. Hahanapin ko si Duan Biao. Hanap na rin ako ng kotse. Hindi ko na kaya. Parang pansit na ang legs ko. Ayos na rin. Kung sumama ka, sa gabal ka lang. I lock ang pinto, kahit sino pa kumatok. Kung walang tamang code, huwag buksan. Dati akong malakas na may kakayahan. Ngayon, hinihingal kahit lakad lang. Nakakainis ang ganitong pagbabago. Tibayan nyo, lahat kayo. Matapos ang init, susunod malamig. Kung di ako mag-ensayo agad, aabutin ako ng taglamig kahit may kapangyarihan. Sa sira-sirang panahon na ito, malamig sa ilalim ng lupa. Pero sobrang dilim lang, boss, parang sobrang tahimik dito sa ilalim. Dapat dito, malakas ang echo, di ba? Dahil baka walang tao, o puro patay na lahat. Kailangan natin ng sasakyan. Ito lang ang option natin. Si Shuang Yun nakaabang sa labas. Pag di kami lumabas sa kalahating oras, o may kakaibang tunog sa loob, tumakas ka na mag-isa gamit ang kotse. Hindi ako aalis, maghihintay ako sa inyo dito. Kailangan niyong makalabas. Relax ka lang, miss. Walang siraulo o monster na makakapigil kay Biao. Grabe ang dilim naman dito. Parang nasa loob ng monster. May tunog. Parang marami silang nag-ingay, hindi parang zombie na naglalakad. Yung bagay na yan. Chicken leg, may baon ka ba? Isa lang nga, konti lang. Bibigyan mo ba ako? Kahit isa lang. Yung mga mutant na gagamba kanina, halos tinapon ang kotse. Mas grabe pa mga tao dito kaysa sa gagamba. Lumayo lahat na ayaw madurog. Hawakan, papasok na tayo sa core. Nakakandado ang harap na bintana. Mga bagong mukha, may bagong malinis na babae dito. Kahit dati o ngayon, ang hinaing ng mahina. Yan na ang karaniwang tunog ng end of the world. Platinum, maya-maya may titingin sa iyo. Huwag kang magsalita, sumunod ka lang. Diyan, ito para sa iyo. May sariling kuryente ang building na to. May 2 oras na kuryente sa gabi. Bukas ang aircon. Mas mahal pa siguro ngayon to kaysa ginto. Nagpapatayan ang mga babae sa labas para dito. Lahat ng tao, basahan na lang gamit. Madaling magkasakit. Kahit sa base, iilan lang nakakapasok sa building na to. Na-report ko na ang water power mo. Mula ngayon, unahin ka sa espesyal na resources. Busog na. Tao kang naglalakad na water cooler. Simula ngayon, sa akin na lahat ng tubig ng team. Pati paligo at luto, kaya ko na yan. Paniguradong mas masarap tayo sa base dahil sa water power. Pero para mabuhay sa lugar na ito, Feng mo, tandaan mo yan. Ikaw lang ang pag-asa, at ikaw din ang Diyos na kailangan nilang sambahin. Lokal-lokang panahon, 4 pa lang, 40 degrees na. Sobrang init ng lupa, pwede na magprito ng itlog. Parang nasa steamer ako, hindi makakahinga ng maayos. Ito ang senyales ng super init. Dapat makarating agad sa greenhouse bago pagsikat ng araw. Pag hindi, lalampas ng 60 degrees ang init sa lupa. Ito ang buhay ng base. Pagpasok mo, gets mo na. Ito lang ang 2 uri. Ibang tanim, pag tinanim, namamatay. O kaya, puro lason ang lumalabas. Lola, huwag kang ma-pressure. Kahit kaunti lang buhayin natin siya. Magulo ang genes niya, pero mapapabuti ko pa rin. May mali ang bilis ng pagtaas ng init. Dapa lahat. Red sun na. Unang wave ng heat radiation na to. Ano to? Okay na. Kayang sagutin ang unang radiation ng military curtain na ito. Chenyi, Yang Li, lapit kayo. Team Jai, parang magugunaw na ang mundo. Ang creepy ng pulang liwanag. Hindi mababagsak ang langit. Pero mahubusan na ng pagkain. Magpakilala ako. Baining, ito ang bagong plant power user. Totoong plant element siya. Ako ngayon. Magagamit pa ba ang lupa dito? Pwede pa, pero matigas sobra. Pero palagi naming hinuhukay ni Chenyi. Yung mga buto, dinala dito. Pag tinanim, patay agad. Minsan, hindi tutubo. Buong buhay ko nagtatanim ako. Wala pa akong nakitang ganitong kawawang lupa. Dati pa yon. Ngayon, iba na ang patakaran. 3 beses sinubukan magtanim dito ng repolyo. Palaging palpak. Ilang porsyentong tiwala mo? Depende, gaano kabilis mo gustong tumubo. Liwanag. Berde ang liwanag. Tumubo na, nagkadaong dahon. Grabe, Diyos ko, labag ito sa kaalaman sa biology. Ang gulay ay petsay. Buhay ito. Tumubo na, totoong tumubo na, hindi na tayo magugutom. Maganda ang punlang ito. 30 segundo na lang ba ang kaya mo? Hindi yan ang hangganan. Importante ang halaga. Kung mas mabilis, matitigas ang lasa. Salamat, Binibining Bay. Salamat talaga sa'yo. Ito ang natira. Pumili ka lang.
Sabihin mo lang ang pangalan. Babalik ako bukas. Dahil tapos na ito, mauna na ako. Sa panahong ito, maliban sa Qin at kay Lin Xuangyu, huwag buksan ang pinto kanino man. Chenyi, bantayan mo ang pinto. Captain Jai, huwag mag-alala. Kahit ikamatay ko pa, walang hahawak ni isang buhok kay Binibining Bai. Umabot na sa 55 degrees ang temperatura ng 18. Mainit na ang sahig. Bakit ang daming daga dito? Hindi na natatakot ang mga hayop na to. Hindi lang init ang nagdulot ng kakaibang kilos ng hayop. Nagtataka sila. Isang daan ang pagtubo ng spinach. Medyo mabagal lang ang celery. Pero isang minuto lang din. Binibining Bai, milagro ito. Hindi ito milagro. Makapal kasi ang balat ng punla. Next time, ibabad muna. Makakatipid ako ng lakas. Tingnan mo, pagod na ang bata. Parang maruming pusa na ang mukha. Inom ka muna ng tubig. Andyan na si Captain G para sunduin kami. Chenye, wag mong takpan ang gulay. Mabilis masira, bukas susubukan kong palakihin. Ang kamote nakakabuso. Captain J, Binibining Bai, ang gagaling nyo. Lahat ng 4 na sako ay magagamit na. Sa ganitong bilis, kaya naming bigyan ng gulay ang buong core area sa loob ng linggo. Salamat mga bayani natin. Dahil alam mong mahirap, boss, baka pwede namang dagdag ulam. Halimbawa, meatloaf. Matatanggap ko ang meatloaf. Pero bago yan, ayaw mo bang mag-ayos? Bakit pawis at putik ka na naman? Hindi ka kahawig ng expert sa itsura mo. Wag na lang, baka mapansin ng iba kung lilinisin ko sarili ko ngayon. Halika na, munting pusa. May naghihintay sa iyo sa labas. Sino ang naghahanap sa akin? Malalaman mo pag pumunta ka. Minsan, mas interesante pa ang puso ng tao kaysa sa zombie. Si Binibining Bai ang nagtanim niyan. Si Binibining Bai ng mga gulay. Parang santa siya. Wala na akong pag-asa. Ikaw ba ang nagplano nito? Hindi ako ganun ka-bored. Ang bilis kumalat ng balita. Gusto lang nilang makita. Ang nagbigay ng pag-asa sa kanila. Kung ano ang itsura. Umatras at mag-ingat, wag lumapit. Sandali. Para sa ate ko. Salamat, sabi ni mama hindi na kami magugutom. Noon, kahit anong kayod ko sa palengke, takot at paggamit lang ang nakuha ko. Ganito pala ang totoong pinapangarap ng puso. Ha! Hindi ito lihim na silid. Nagtatakbuhan sila palayo. Kahit ang daga, hindi na makatiis sa lungga. Hindi lang ito dahil sa init kung bakit ganito karami. Nasa ibabaw ng carp at tilapia. Lahat ng bisu ay nagtatago na. Uy, pumasok sa tolda. Bilis, tulong. Sagipin ako. Kinakain nila ang mga tao. Huwag kang magsalita, sobrang talas ng pandinig ng mga mutadong ibon na yan. Buhay lang ang kinakain nila. Noong nakaraan, walang ganitong kalaking kawan ng ibon sa panahon ng matinding init. Butterfly effect. O hindi ko lang ba napansin ang iba? Naku, lagot. Buti na lang mabilis mag-react si boss. Kung nasa labas tayo kanina, siguro tinuka tayo hanggang durog. Yung abong iniwan ng ibon parang pang-ukit. Nakita kong nabutas ang bakal ng kotse sa tuka nila. Walang katahimikan kahit sa lupa o sa langit. Kain pa, pampakalma. Jingjing, natakot ka ba kanina? Ayos lang, mas okay kaysa kainin ng ibon. Mas takot pa akong kainin ng mga tao sa base sa kabila. Mabilis makuha ang balita. Iyong kabilang base, baka bukas pupunta sila para makipagpalit ng supplies. Hinahanap ka daw nila. Parang lobo na bumabati ng Happy New Year sa manok. Yung may plant powers nila, ginawang parang panda, kinulong at pinapalaki. Gusto rin nila tayong gawing ganun siguro. Gusto nilang agawin tayo. Depende kung anong alok nila. Kasama ka sa grupo ko. Walang pwedeng pumilit sa'yo. Pero bukas, sa negosasyon, kailangan pa natin ng dagdag na alas. Alas, halimbawa info tungkol sa mga mutadong hayop. Anong info? Tumatakbo ang mga daga. Lumilipat ang mga kawan ng ibon. Hindi basta-basta iniiwan ng hayop ang teritoryo nila. Ibig sabihin, may mas malalaking panganib pa. Kung sabihin kong, gusto kong makahuli ng mutadong daga para subukan kung nakakain. Tingnan kung pwede bang kainin. Iisipin niyo bang baliw ako? Huwag, parang virus na yan lahat. Please naman, ate, di pa naman tayo ganun kagutom. Kahit hindi pwedeng kainin, magagamit pa rin sila. Bukas, dadalhin natin ang mga yan pagpakain ng kidney. Ang weird, parang may nakita silang multo ang mga daga. Walang daga na lumalabas sa araw dati. 60 degree ang init sa labas. Mas gugustuhin pa nilang pupugain kesa manatili. Hindi lang init ito. Jigsaw Lee, sabihan ang base commander. May natuklasan ba? Hindi dahil sa init ang migration. Hindi rin ito simpleng biological invasion i-roast Lindol ito. Lindol? Walang nararamdamang pagyanig dito ah. Mas nararamdaman ng hayop ang infrasound kesa sa instrumentong pangsukat. Umakyat ang kawan ng ibon para iwasan ang pagbagsak ng lupa. Tumakas ang mga daga dahil guguho ang lungga nila. Sigurado ka? Hindi ito biro. Sa nakaraan, dati nabasa ko lang sa libro. Ganitong laki ng lindol, di bababa sa magnitude 8.
Mag-utos, hanapin agad ang megaphone. Lahat lumikas sa mga gusali. Tumakbo sa open area. Wala ng oras. Hawakan niyo mabuti. Bilis, ngayon na. Alis na, huwag intindihin ako. Palpak ang plano. Ha? Hawakan, gumagalaw ang lupa. Sa loob ng base, kaliwa. Ha 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 ha. Mag-utos na, hawakan. Nakakasuya ang amoy. Kaunting gasolina na lang. Isang buong araw na tayong naglalakad. Pwede bang magpahinga muna? Tumahimik ka, tipid lakas. Baiki, kumain ka na rin. May something sa labas. Ano yun? Papunta na rito. Tago agad sa ilalim ng mesa. Buhay pa kayo? Intro pa lang yan. Tayo, trabaho na. Grabe naman ang welcome. Ito ba ang Zenuansya na sinasabi mo? Hindi pa tapos. Infrasound na ganito kalakas. May paparating na mas malupit na yugto. Wala nang silbi ang pagtatago niyan. Kung babagsak itong mesa, kabaong mo na yan. Lauduan, kunin mo iyon. Ilagay na pa tayo sa labas ng triangle zone. Itayo. Palakasin pa, itayo natitira pang mesa. Kaunti na lang oras. Tubig at first aid ilagay na sa loob. Sa shelter. Bilis, isa-isa ang pasok. Mamamatay ba tayo dito? Naririnig ko may halimao sa ilalim ng lupa. Tunog ng pagpiga ng tectonic plates yan. Itabi lakas mo, wag sumigaw, wag matakot. Baijin, naramdaman mo ba? Tumigil ang hangin. Kuya, di ko gusto ang tahimik na ganito. Nakakatakot sobra. Tumahimik, heto na. Kapit, huwag gumalaw. Mas matindi ang shockwave na ito kaysa sa aking alaala. Sira na ang tulay. Pumasok na. Hindi makatakbo, tatanggapin na lang ba? Halika dito. Ah. Jayuli. Bitaw, Jayuli. Bitaw. Ganto ng injury para lang iligtas ako. Kung ordinaryo lang, patay na agad. Mahina ang pulso. Maraming nawalang dugo. Dapat labas na agad. Duan Biao, Lin Shuangyue, magsalita kung buhay pa kayo. Xia Ziling, magsalita. Sino nagpatay ng ilaw? Parang naalog ang utak ko. Grabe, natakot ako. Gumuho ang bahay. Lahat gumuho, tigilan mo yang iyak. Nasaan si Xia Ziling? Binti. Nabali ang binti ko. Commander, huwag kang kikilos. Pigilan ko ang pagdurugo mo. Duan Biao, tulungan mo. Jayuli, nasa ilalim pa. Boss, nandyan pa siya. Para mailigtas ako. Tinamaan ng guho ang likod niya. Nakapikit pa ngayon. Load bearing wall yan. Huwag basta galaw. Sumunod kayo sa akin. Pag may nangyari kay boss, wasakin ko lugar na to. Diyos ko, tira. Duan Biao, dahan-dahan lang. Huwag galawin ang spine niya. Ang lalim ng sugat, ang dami ng bato sa laman niya, hindi sapat ang power ko. Walang silbi ang pag-iyak. Unahin ang pagdurog at linisin ang sugat. Kung kulang sa power, gamot gamitin. Tahimik na tahimik dito. Nakakakilabot sobra. Palagay ko tapos na malapit na base.
Iyan tunog ng zombies na naamoy ang dugo. Tahimik lang. Mga zombie yan, natabunan din sila. Duan Biao, ingatan mo sila. Kung bigay mong buhay to, aalagaan ko to para sa'yo. Walang oras magpahinga. Linisin ang area na to. Duan Biao, alisin ang mga bato. Basta may hininga si boss, ayusin ko kahit impyerno. Napagod at nawalan ng malay siya. Ziling, bantayan mo siya. Hindi mapasukan ng tubig. Duan Biao, pabukahin ang bibig niya. Malakas ang grip ko, ate. Paano kung madislocate ko pa nga ni boss? Sobrang kapit niya. Parang nagdedepensa. Ikaw na lang. Abala naman. Jayuli, bukas bibig. Oh, papasok na. Ikaw ang bumawi ng buhay mo. Huwag sayangin ang tubig. Bantayan, huwag magkalagnat. Ikot-ikot muna ako sa paligid. Nag-iisa ka lang, nag-iba na routine dito, delikado. Mas delikado pa kung sama-sama tayo. Ha? Peste, nakakainis. Linisin lahat. Aamuyin ng mga bayolente ang amoy ng dugo. Palala ng palala to. Ate, anong nangyari sa binti mo? May matigas na kalaban, gasgas lang, ayos lang yan. Agad ayusin lahat ng gamit. Kailangan nating umalis dito. Aalis tayo, pero gay team unconscious pa. Delikado kung gagalaw tayo ngayon. Dito mas lalong delikado. May mutant na insekto na gumapang galing sa bitak ng lupa sa harap. Bilisan mo kung ayaw mong balang araw kalansay ka na lang. Mga insekto, pugad ng insekto. Yung siksik na ganoon ba? Oh, bilis, alis na tayo. Sinisinat at nauuhaw pa siya. Dapat painumin ulit bago lumipat. Hindi tatagal kung hindi inom. Lunukin mo. Duan Biao, buhatin mo si Jiulin. Lin Shuangyu, ikawakay mo siya. Ziling, yung building na lang na iyon ang kayang pigilan ang mga insekto. Iyon na lang ang mataas na pwesto. Basta may pag-asa, gulang. Kahit apoy at matalim, bubuhatin ko siya patawid. Paano tayo tatawid dito? Pag bumagsak, pagkain ka na ng insekto. Commander, asan earth power mo? Pwede bang magtayo ng tulay? Susubukan ko. Hindi kaya. Ilang segundo lang ako tatagal. Hindi sapat. Maraming tatawid. Aakyat na sila. Wala nang oras. Ihuhulog ko kayo pa krus. Ate, matibay ba yung gamit mo? 200 pounds ko kasama weight ni boss. Basta't di ka mamatay, ihahakbang kita. Handang-handa na ako. Grebe. Nakatawid, safe. Sunod, Shuangyu, alisto, maghanda ng utos. Hahaha. Umalis ka. At bay, bilis, nagwawala na siya, tuloy-tuloy na. Sige, saluhin. Sige, saluhin. Diyos ko, nanay ko, ang babaeng ito, sobrang tapang. Hindi dapat magtagal dito. Yung klase ng insekto na yon, hindi mahalaga kahit isa. Ate, okay ka lang ba? Grabe, natakot ako. Yung bibig ng insekto kanina, muntik ka ng tamaan. Hindi namatay, kumusta si Jiuli? Jai team, nagising na. Dahan-dahan sa pag-inom.
Nasaan tayo? Boss, gising ka na sa wakas. Natakot talaga si Old Duan kanina. Akala namin babagsak ka na. Huwag kang gagalaw, may mataas kang lagnat. Grabe ang dehydration mo. Si Duan Biao ang nagbuhat sa'yo dito. Galing ni Ate Bay kanina, parang himala. Parang naging bala ako. Biglang lumipad ako dito. Commander, tigil mo na ang daldal. Team, kakagising lang. Yung nagbigay ng tubig sa akin kanina. Since gising ka na, ayos, madali na. Kahapon, niligtas mo ako. Ngayon, dadalhin kitang lampas sa bangin. Ayos na tayo, pantay na. Isa kang kasamahan ko. Responsibilidad ko kang protektahan. Hindi kailangang mag-usap tungkol sa bayad. Sa ganitong mundo, walang obligasyon ang sinuman magprotektahan ng iba. Ayoko ng utang na loob, lalo na pag buhay ang inutang. Bahala ka na kung ano ang iniisip mo. Pero sa grupo ko, dito, magkasama tayong mabuhay o mamatay. Walang utang na babayaran. Sige, hindi na natin pag-usapan. Uminom ka muna ng tubig. Huwag kang gumalaw. Kailan nasugatan balikat mo? Anong nangyayari? Lumang sugat lang yan. Hindi malala. Hindi malala. May dugo ka nang nilabas. Para sa'yo, okay lang yan? Si Lin Xiongyu, tinitingnan ang sugat. Ikaw ang bahala sa pito team. Anong panalo mo? Gusto mo bang malagas sa dugo? O magka-infection? Upo. Diyos ko, bike yan. Kanina, kinaya mo lahat ng sugat. Binalibag mo kami isa-isa. Sis, hindi ka man lang nagsalita. Isang tama lang, bagsak agad. Tinamaan ng insekto. Hindi masyadong masakit yan. Xiongyu, pasensya na. Bike yan. Ano bang pinagdadaanan mo? Ba't di ka masaktan? Kung mas malalim pa ng kaunti, hindi mo na magagamit ang kamay mo. Swerte rin ay abilidad. Hindi pa totally nasira, kailangan pang magpagaling. Dahan-dahan ka lang, girl. Kakagaling mo lang din. Konti lang enerhiya mo. Ayos lang naman ako, medyo nauuhaw lang. Nasaan ang bote natin? Kanina sa bangin, sobrang dangerous. Lahat yata nahulog na. Ayos lang, tubig. May bibig naman ako. May kakaiba. Anong kakaiba? Sobrang init, parang niluluto na ang tao. Super dry, kanina sa pagkalap ng tubig. Parang tumatakas ang moisture sa hangin. Parang may nagpapalayas ng humidity. Ano man mangyari, magstay sa labas, tiyak na patay. Duan Biao, dalhin ang mga tao para linisin muna. Sige, Shuang Yu, tara, linisin natin yung sira-sirang bahay. Grabe ang init. Pakiramdam ko, parang natutulog sa steamer. Tiis lang, at least may matatakpan. Grabe ang panahon. Sa araw, nagbabalat ka sa init. Sa gabi, parang sinisilaban pa. Ngayong gabi, ako ang magbabantay. Tulog ka muna, may sugat ka, bagong galing sa lagnat, hindi mo pa fully nawala ang concussion. Ako ang magbabantay, leader ako. Bye Min, huwag mong akuin lahat ng responsibilidad dahil ikaw ang leader. Laging malinaw ang isip sa desisyon. Ngayon, hirap ka na tumayo. 2 oras. Pagkalipas ng 2 oras, gisingin si Duan Biao para palitan. Matulog na. Jai, Cheng Shuang. Lamig, sobrang lamig. Bakit sobrang lamig? Pagkatapos ng sobrang init, super lamig naman. Lumagpas sa 40 degree G, pababa pa. Gisingin sila. Kung di gagalaw, matutulog na sa lamig. Nandyan lang iyon sa pintuan. Atras. Tahimik na, patay na, mutant yang nilalang na yan. Di kaya ang lamig, hindi dahil mahina sa lamig. Kasi ang pagbaba ng temp, sobrang bilis. Ang ganitong pagbabago, pumuputok pati cells. Hindi pwede, sobrang lamig. Ang hangin pumapasok sa lahat ng sulok. Lahat tayo nababalot ng lamig. Gagamitin ko ang abilidad ko sandali. Pero gutom na rin ako, hindi tatagal. Kahit sira-sira ang bahay. Sa second floor, malamang may kwarto at closet. Yun ay saradong espasyo. Baka may makapal na damit. Ingat, sa ganitong panahon, baka may mutant na nagtatago sa taas. Saglit lang, babalik agad. Ate Shuang Yu, samahan mo ako. Yung ibang kabinet, hindi ko kayang buhatin mag-isa. Sige, basta hindi na magiginaw. Kahit ipabuhat mo sa akin, pwede. Maganda ang quality ng kabinet na ito. Mukhang hindi basa sa loob. Diyos ko, Baijin, anong nangyari sa likod mo? Grabe ang mga sugat mo. Hindi ka man lang nagsalita. Hindi ba masakit habang nagdadala ka ng supplies? Gasgas lang naman. Sobrang gulo, nakalimutan ko. Ang kulit mo. Kahit hindi mo pansinin, pwede mong sabihin kung masakit. Huwag mong solo lahat. Sanay na. Hanap tayo ng damit. Yung mga tao sa ilalim, halos magyelo na. Ayos, pansamantalang ganito lang muna. Sige, tingnan natin. Nakakandado ang kabinet. Hindi ko alam kung nasaan ang susi. Pwede natin basagin. Sobrang aggressive naman, pero gusto ko itong isa. Para kay Julie, makapal na. Piliin ang pwedeng masuot, lalo na kay Xia Ziling, hanap ng mahaba. May coat dito, bagay kay Biao. May wool blanket pa. Ayos, walang amag. Tara, mga ate, kung di kayo bababa, susunugin ko na ang luma sofa. Suotin na.
Grabe, sa araw, pwede nang magluto ng itlog. Sa gabi, yelo na agad. Ibig sabihin, tuluyan na ng malabo ang atmosphere. Normal na ang extreme temperature. Ano nang gagawin natin? Hindi pwede maglakad sa araw. Baka mag-vampire lifestyle na tayo. Tama, sa araw, magtago sa silong. Iwasan ang sobrang init. Sa gabi, maglalakad kahit sobrang lamig. Tago sa araw, labas sa gabi. Yun lang ang paraan para mabuhay. At meron akong kutob. Ang food supply natin hanggang bukas tanghali lang. Kahit wasak ang lugar na ito, kailangan kong bumalik sa base para i-check. May air raid shelter dun. Baka pwedeng makaligtas. Boss, grabe na ang daan. Maglakad tayong pauwi. Ang binti ko, huwag mag-alala. Si Biao ang magbubuhat sa iyo pauwi. Basta hindi mo problema kung maligalig. Kailangan talagang umuwi. Pero ang bahay, hangin pumapasok sa lahat ng gilid. Hindi kayang pigilan ang darating na extreme heat. May kutob akong masama. Ang matinding init kahapon at matinding lamig ngayong gabi ay hindi basta-basta. Ang ekolohiya ng mundo ay nabaluktot na. Jinjin, ang ibig mong sabihin ay, lalaki ang agwat ng temperatura sa araw at gabi hanggang level 4. Sa mahabang panahon sa hinaharap, dapat magtago ang mga tao sa araw. Lumabas lang sa gabi, tulad ng mga hayop na nagtutago sa lungga. Grabe, parang magiging vampire na talaga ang routine natin. Matutulog sa umaga, magtratrabaho sa gabi. Kung ganito nga, kailangan nating baguhin ang plano nating maglakad ng maaga. Hindi, kailangan pa rin tayong lumakad sa umaga bukas. Hindi kaya ng bahay ang matinding init ng araw. Kailangan makahanap ng mas matibay na taguan bago sumikat ang araw. Hanapin natin ang mas malalim at mas makapal na taguan. Makinig kay Baijin. Magpahinga na agad. Pagka madilim na umaga, start na tayo. Mas mababa ang temperatura noon. Yun lang ang chance natin. Siksikan muna tayo para medyo uminit, sana makatulog ng payapa. Sumunod ng maiksi, may mga ngaso sa kalsada. Ang araw na to, kakaiba. Sobrang bilis uminit. Grabe, ito ba talaga ang araw? Para itong hurno ni Taishang Laojun. Parang nilagpak, no? Biao, feeling ko magiging lechon ako. Yung umuusok na mataba. Huwag nang magjoke, hanap ng taguan. Nakakalason ang sinag ng araw. Diretsong nakakapaso ng balat. Sundan ang konvoy. Sobrang sikip. Parang naubos ang oxygen. Tuloy lang, may lilim sa ilalim ng mga punong patay sa harap. Hindi na ilang daang metro na lang. Captain. Hindi na ako makalakad. Young Master. Huwag kang tumigil dito, baka maluto ka. Buhatin natin siya. Commander, takpan ang ulo niya ng damit para hindi mapaso. Boss, ang liit ng pader na to. Malapit ng direktang tumama ang araw. Hindi pwede dito. Punta ako sa kabila, check ko. May nakita akong asul kanina. Samahan kita, hindi na, bantayan mo sila. Pabalik din ako agad. Putek. Hypoglycemia. Ayos lang ako. Nalito sa init, putlang-putla na ang mukha, pero nagmamatigas pa. Gamitin ko ang kortina para gawing payong. Biao, sumandal sa kortina, hawakan ang isang dulo. Hawakan ko ang isang dulo, Shuangyu sa gitna. Baining, ikaw sa unahan mag-guide. Si Wenwen, headstroke. Headstroke nga yan. Kainin mo, kailangan mo ng asukal. Gusto ko rin kumain. Pero hindi ko malulunok ngayon, wag ka na. Huwag kang magreklamo, utos yan. Uminom ng marami, sabayan ng paghugas ng mukha para malamigan. Ayan, buhay na ulit. Kanina talaga akala ko magiging lechon ako. Sprayan ng anti-burn, ready na sa lamesa. Pigilan ng pag-uusap tungkol sa pagkain. Mas nagugutom ako pag naisip. Sa ganitong init, maglakad sa araw parang suicide. Kailangan magtago sa araw, lumabas lang sa gabi. Agree, lahat tayo nasunog ang balat. Kailangan magpagaling, 30 kilometro pa mula dito ang base. Kung hindi pwede sa ibabaw, kailangan pumunta sa ilalim ng lupa. Ang ibig mong sabihin, bomb shelter. Bomb shelter. Pwede rin ang istasyon ng subway. Constant ang temperatura sa ilalim ng lupa. Makakaiwas sa nakamamatay na araw. Kakagaling lang ng lindol. Kung gumuho ang ilalim, parang palaman sa pi tayo. Risk na lang, tiyak na patay sa ibabaw. May konting pag-asa sa ilalim. Nawala ang powers ko sa tubig dahil sa sobrang init. Baijin, anong nangyari? Ayos lang, sobra lang ang araw. Magpahinga na lahat. Pagkagabi, punta na tayo sa ilalim ng lupa. Kanina sobrang tindi ng sinag ng araw. Ngayon, kaya na lang ng konti, lapit na. Buhay na ulit.
Kanina ang pakiramdam, parang pinasok sa horno ni Taishang Laojun. Tama na, palamigin agad. Salamat sis, grabe, ang pangit ng klima. Matindi ang agwat ng taas at baba ng temperatura. Kailangan natin mag-adjust ng schedule. Matagal ang tago sa gabi, pero puro guho ang lupa, walang matataguan sa araw. 30 kilometro patimog kanluran ang base. Pero sa ganitong lakad, di abot ng 2 araw. Dating lumang distrito dito. May bomb shelter malapit dito. Matagal na panahon na, decades pa. Pero gawa pa rin ang structure. Pareho sa bomb shelter ang subway station. At marami ding entry. Ito ang line 3 subway station. Baka may gumuho dahil sa lindol. Pero interconnected lahat ng subway. Mas madami ang escape routes. Tama, pwede ang subway station. Sige, ganyan na. Unang punta sa bomb shelter. Pag di pwede, lipat subway. Basta hindi ka maging tuyot sa araw. Okay kahit saan. Kumain, magpahinga. Paggabi biglang lamig. Ibang challenge naman yan. Hatiin ang kurtina. Kalahati-kalahati balot sa katawan. Matinding lamig kasunod ng matinding init. Grabe, ang mundo. Walang sansa mabuhay. Sobrang lamig na. Parang nagyayelo na ang dugo, dikit-dikit lakad, panatilihin ang init ng katawan, 5 kilometro na lang, tuloy lang kaya pa, grabe. Ano to? Lavender, buhay pa sa ganitong mundo. Kakaiba, dito patay na lahat ng damo. Paano pa may bulaklak, at ang amoy sobrang lakas. Hindi lavender. Ito ay kili. May problema ang bulaklak na to. Dapat umiwas tayo. Kili, Shuangyu. Ang dami ng pakwan. Duan Biao, gising. Guni-guni lang to. 100 metro. Lapit na kayo. Dito, mainit. Walang zombie. Walang matinding init o lamig. Sige, abot ng kamay. Sabay natin tapusin to. Hindi tama, hindi ganito umiti si Jigsaw. Ha, ang mga peke, umalis kayo. Tama, ilusyon lang. Ang laki ng pakwan. Wala ng oras. Bumalik ka. Gising, zombie. Walang oras magpaliwanag. Gisingin si Xia Ziling. Nasa danger zone pa tayo, bilis. Jiuli, umaga na, oras na umalis. Grabe, ang weird talaga. Nakakita talaga ako ng maraming malamig na pakwan. Sa sobrang init, di makakapasok sa shelter sa lakad. Kailangan natin ng sasakyan. May sasakyan sa harap. May kotse. Isang kotse. Sis, off-road yan, kaya mo ba? Tigil ang daldal, araw na. Kapag bumagal, mauubos tubig natin. Shuangyu, linisin mo ako. Sige, bilisan mo. May kotse na. Haha, hindi na magmumukhang mami. Hahaha, pulbos panghinto ng dugo. Nakuha ko yan sa bangkay kanina. Mas safe talaga sa loob ng kotse. Sa loob ng ilusyon kanina, talagang pagod na pagod ako doon. Ano nakita mo sa ilusyon kanina? Wala, nakita kitang patay. May kakaiba sa harap. May tumitingin sa atin. Buhay yan. Hindi ba hinabol tayo ng bagay na yun? Tila twisted ang liig, nakagalaw pa. Grabe, ang word niya. Wag na, biyaw, nagkabutil-butil ang balat ko. Yung tingin niya parang pumipili ng gulay. Ang baho, yun ba ang amoy ng bangkay? Tis lang. Bumuhay ulit. Buti si Platinum Jai. Kung hindi, masyadong scary itong kotse kaysa gas chamber. Lumabas na ang araw. Hawakan ang handrail mabuti. Dapat full speed tumawid dito. Sa bilis ng init, hindi magtatagal kotse. Kalma lang, steady. Jump na, malapit ng sumabog. Eh, Jayon Lin. Takbo. Ah.
May sugat ka ba? Wala. May dugo. Jai, sis. Ayos lang ba kayo? Captain Bejai, grabe, natakot ako. Alis na tayo, magdadala ng zombie ang tunog ng pagsabog. Patay na. Wala ng kotse, paano tayo lalakad sa ganitong init? May tao o may bagay na tumitingin sa atin sa harap. Swerte, may barter goods. Tapos ka na rin maglinis. May nakuha ka ba? Half-board ng Bryfen. Mas mahalaga pa yan kaysa pagkain. Sis, yayaman ka. May kalahating bag ng bigas at ilang pirasong tinapay. Makakakain tayo ng maayos ngayong gabi. Hindi na kailangan kumain ng compressed biscuits. Ha 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 ha. Huwag muna masyadong excited. Masyadong tahimik dito. Nakakatakot ang katahimikan. Tama, kanina nagmasid ako sa bintana. May galaw sa labas ng ruins. I ready ang gamit. Punta sa open space. Sumama kay Xiongyu. Di dapat magtagal dito. Akala ko puro fat chick. May dalawang magaganda pala. Kung alam nyo, iwanan pagkain at babae. Lalaki, umalis. Kung hindi, pagpatay namin, kain ng zombie. Ha ha ha. Saan galing ang askal? Nagmamayabang sa harap ni Biao. Ulitin ko. Umalis o mamatay. Ayaw mo ng maayos na usapan. Pilitan na. Mga guys, patayin ang lalaki. Babae, hulihin ang buhay. Ikaw muna, batang babae. Baiji, ingat ka. Ikaw. Kung gusto mong mamatay. Sige, ibibigay ko. Anong klase siya? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulungan niyo ako, boss. Yaw yaw girl, isa siyang monster. Mali, Baijin, ready sa laban. Tulungan niyo ako. Huwag kayo lumapit, huwag lumapit. Umalis, huwag harangan, gusto mo mamatay? Susunugin ko kayong lahat na basura. Biao, cover center, retreat sa zone. Ron papunta doon, may power sila, hayaan sila mag-front. Gusto ng mga hayop gawing human bomb tayo. JJ, block na ang left opening. Takbo, sino mang humarang, patayin. Bahala na mamatay, bigyan mo ako ng 0 seconds. Grabe, walang katapusan ang mga ito. Sorry, para mabuhay. Tapos na ang value mo. Drive, bilisan. Malapit na akong mamatay sa labas. Nakakatakot sobra. Sinubukan pa tayong patayin ng mga iyon. Sis, ang lupit mo kanina. Kung hindi ko siya pinatay, mamatay rin siya. Ginamit para ilayo ang zombie. At least may silbi ang pagkamatay niya. Huwag pabayaan ang alerto. Anong balak niya? Siraulo talaga, kung di makapasok, gagamitin tayong shield. Uy, buksan niyo ang pinto. Kung hindi niyo buksan, dadalhin ko lahat ng zombie dito. Tulungan, huwag niyo akong habulin. Takbo. Tapos na, ang amoy ng dugo sa labas, tago ang scent natin. Mga gago, karma din nila yan. Grabe, nakakatakot. Kung mas manipis yung pinto, gagawa tayong canned food. Baiji, parang iba ang power mo ngayon. Malakas lang gamit. Matulog lang, okay na. Ang Vines, sobrang lakas ang attack. Nasasayang babuhay mo. Nakaka-overthink ka lang. Merchant lang siya, hindi pa naman kanibal. Sana nga, tandaan, isa lang buhay, wag magloko. Linisin ang sugat, lahat marumi. Ayos. May tubig na ulit. Parang malayo pa. Aayos din yan someday. Basta magkasama tayo, magkakaroon din ng tahimik na buhay.
Grabe, lugaw ito. Ang bango sobra. Hinay-hinay, wag lumabas ang amoy. Relax, GJ. Kontrolado ko ang apoy. Tiyak mabilis maluto. Cheers dahil buhay tayong lahat. Kain sa labas, para sa salted duck egg. Ano ba dalang bigat mo? Anong amoy yan? Ang kamay ni Nyang Nyang parang kristal. Jingjing, yung legs mo parang bato. Maraming lactic acid siguro. Ayos lang, message mo rin. Kung hindi, hindi makakalakad bukas. Aray, dahan-dahan. Pero mas relax na nga. Magpahinga na. Baka di safe mamaya. GJ, nakalock mga bintana. Ano pa pwedeng mangyari? Masayado kang tense. Bantay si Zilin sa unang kalahati ng gabi. Biao, ikaw naman sa huli. Sige, kasi nakatulog ako ng araw. Kaya ko pa ng matagal. Matulog ka pa ng 2 hours. Sundin mo ako. Magtipid ng lakas, utos yan. Narinig mo ba? Huwag maging tamad. Panatilihin gising ang mata. Gets na, parang radar ang mata ko. Kahit langaw, hindi makakalusot. Lola, si Team Leader J masyadong seryoso. Sa panahon na ito, mas tatagal ang seryoso, matulog na. Sarap mag-fried chicken. Kung may malamig na Coke, perfect. Yan. Kahit expired, pwede na. Ano ang sinasabi mo? Kuya, kailan kaya tayo makakakain ng busog? Sa panaginip, lahat pwede. Sige, ikaw na bahala dito. Eh. Ramdam mo rin ba? Iba ang amoy. Mas malala na ang bulok na amoy. Siguro galing sa dugo ng mga bandido. Dagdag pa natin. Kaya umakit sila. Ayon sa tunog, marami sila. Ah. Kinokontrol sila. Tutulong din ako. Hindi, huwag kang magpagod. Basta panoorin mo lang, miss. Ganito kalupit at maduming trabaho, kami na bahala. Malinis na lahat. Biao, check mo baka may nakaligtas. Relax kahit dagawa lang nakatakas. Natakot ka ba kanina? Astig ba ang teamwork natin? Nagulo ang buhok mo, Duan. Hahaha, anong gulo? Ang cute ng ulo mo bilog na bilog. Ang sarap hawakan. Biao, tama na. Teammate yan, hindi yan alagang hayop mo. Bata lang naman siya, parang porcelain doll tignan. Nakakaaliw siya talaga. Seryoso, noon pa gusto kong magkaroon ng kapatid na babae. Tahimik at mabait si Baijin. Sobrang bait nga niya. Nga, di mo pa yata nakita pag sinisipsip ng vines ko ang dugo ng tao. Basta, ikaw na ang little sis ng team natin. Walang pwedeng mangbuli sa'yo. Unang manakit sa'yo, sunugin ko siya. Tama, magpahinga muna. Agad tayong alis pag maliwanag na. Pupunta na tayo sa base. Sana may natitirang buhay doon. Nan. Sa wakas, nandito na tayo. Gusto ko ng malamig na tubig. Gusto ko mag-aircon. Anong amoy ito? Ano yan? Wala na, tapos na lahat. Ganitong pagbulok, siguro kalahating buwan na to. Hindi pwede magtagal dito. Sobrang dami ng germs at virus. Maaaring magdulot ng salot. Biyaw, sunugin mo na. Di dapat iwan to. Buhay, ready na. Bigyan natin sila ng huling respeto. Alis na, may laso ng uso. Dumaan sa paakyat ng hangin. Sandali, huwag dyan dumaan. Bakit? Tingnan mo, nag-iba yung kulay ng uso. At parang may gumagalaw doon. Di mabilang ang dami.
Hindi natin kaya yan ang harapan. Sobrang laki ng zombie horde. At pati hangin dito puro lason at virus. Commander, sumama ka kay Xiongyu palayo. Yun lang ang ligtas na daan. Boss, basta na lang natin iiwan to. Syempre hindi, tapusin na natin. Biao, todo sunog na. Gawing dagat ng apoy ito. Gamitin ang apoy para harangin sila. Copy, ipapadala ko sila sa impyerno. Baimin, tara na. Parang pumasok na yung amoy sa buto ko. Hindi na natatanggal kahit anong hugas. Sobrang malas talaga. Libo-libong kilometro tinakbo natin. Yun lang ang nangyari. Zombie exhibit lang nakita. Kailangan sunugin ang damit. Yung mga likido galing sa bangkay, puro lason at virus. May pagkain pa ba tayo? Wala na, nagmamadali tayo kanina. Halos lahat ng supply na iwan sa sasakyan. Nilamon ng zombie horde ang sasakyan. Grabe, disyerto na to. Ni mutant na daga, wala. Walang mutant plant sa paligid. Sobrang linis dito. Malinis, ni insekto, bihira. Ganito kapag inuokupa ng high-level mutant beast o kaya nilinis na dati. May nakita ka bang kakaiba sa ruins? Bago masunog lahat, may footprints akong nakita sa silangan, sa ilalim ng pader. Marka ng military boots, malalim ang bakas. At pare-pareho ang pagitan ng lakad. Mga 20 siguro sila. Organisado ang formation. Yung footprints nila, nasa ilalim ng zombie tracks. Walang bakas ng zombies. Bago nagka-zombie horde, nauna nang pumasok ang iba sa base. Hindi zombies ang sumira sa base. Pinatay nila lahat ng survivors. At kinuha lahat ng supplies. Saka lang nagpa-zombie horde para takpan ang ebidensya. Lahat, agad sa West Bonfire. Ha? Bakit? Di patuyo ang damit ko. Kung ayaw mong mamatay, bilisan mo. May sumusunod sa atin. Huli na. Mukhang dumating na ang nagdala ng supplies. Hanapin pa natin. Kahit mo munang instant noodles, okay lang. Wala ni pagkain, wala silang iniwan. Tama na ang hanap. Naririnig ko na etso sa tiyan ko, biyaw. Gamot at damit lang meron. Hindi makakaligtas sa ganito. Hindi ito nakakabusog. Inumin muna natin ang natirang tubig. Mag-hydrate muna tayo. Yung pinakamalapit na lugar ng survivors. 3 araw pa ang layo dito. 3 araw. Ni isang araw, mahirap na eh. Dahil sa init na to. Kahit isang araw, hirap na walang pagkain. Makakahanap din ng paraan. Pahinga na lang muna ngayon. Ipon ng lakas. Maliban sa kinakailangang magbantay. Bawal lahat gumalaw. Sorry, di siya makontrol. May sarili akong plano. Siya wala. Sabay-sabay rumirinig ang tiyan natin . Kung na-record lang natin ito, makakabuo tayo ng symphony ng mga kumakalam na tiyan. Boses ko yung bass dito. Ikaw ang mataas na tono. Ikaw yung harmony, miss. Hindi pwedeng maghintay na lang. Kailangan maghanap ng makakain. Baijin, sumama ka sakin. Ang iba, dito muna. Saan maghahanap? Sa grocery o supermarket? May maliit na grocery malapit dito. Kahit maliit ang chance, kailangan subukan pa rin. Kahit expired na delata o amag na tinapay, okay lang. Alam mo namang walang silbi yan. Kung may tao rito. Matagal nang naubos ang makakain. Anong gusto mong sabihin? Maghanap ng mutant plant sa bundok. Hindi pwede, di pa tayo ganoon ka-desperate. Hindi natin alam kung may lason ang mutant plants. Parang suicide na yun, para yan sa ordinaryong tao. Pero para sa akin, kayang kontrolin ang mga halaman, mas mataas ang sansa na mamatay sa gutom. Sigurado ang gutom, hindi ang lason. May ibang mutant plants na walang lason sa ugat. Walang gustong magbilisay lang talaga. Hindi ko pwede ipagsapalaran ang buhay mo. Ang tree bark, parte rin ng mutant plant. Pareho lang ang essence. Magkaiba ang danger. Nasa bundok yung mga yon. At may malalakas na mutant beast. Alam ko kung nasaan. Di mo ako sasamahan, pupunta ako mag-isa. Baimin, subukan mong tumakas. Wala pa rin, puro walang laman. Wala kang mahahanap, ilang beses nang nahanap lahat dito. Baka may natira pa. Sa butas ng daga o sa semento. Baining, tumigil ka. Kailangan mong ipon ang lakas mo. Iipon ang lakas para hintayin ang kamatayan? Jayuli. Ito na lang meron. Sa'yo na yan. Nga ka. Makinig ka na lang. Pag nakain mo yan, uwi na tayo. Ganito kasi. Walang kailangang maging gentleman dito. Di ito tungkol sa manerismo. Ako ang leader. Responsibilidad ko, mabuhay ka. Tara na. Bago tayo ma-dehydrate. Sa bundok na yun. May nararamdaman akong buhay doon. May matibay na halaman doon. Tapos na yung topic na yun. Hindi pa tapos. Yun lang ang paraan, Jayuli. Kaya kong kontrolin ang halaman. Kahit mutan pa yan.
Papalabasin ko pa rin ang bunga niyan. Kaya mong kontrolin ang halaman. Pero magkaya mo ba ang mutant beast? Kaya mong kontrolin ang mutant beast. Sa bundok, hindi lang may mga halaman. May mga evolved na hayop din. Para lang sa ilang pirasong posibleng. Labano, ilalagay kita sa panganib. Hindi ko kaya. Kung ganoon, papanoorin mong magutom ang lahat. Pati sinalin Shuangyu at Xia Ziling sasandali na lang. Mag-isip ako ng ibang paraan para makakuha. Pupwede akong magnakaw o palit sa ibang base. Basta hindi akyat ng bundok. Huwag kang gagalaw. May narinig ako. Saan banda? May lumalabas mula sa bundok. Nagtitipon sila. Balik tayo sa bahay. Hay! Grabe, ang lakas ng tunog ng tiyan ko. Parang kulog na talaga. Kuya, kung may record yung tunog ng tiyan mo, mas may ritmo pa kaysa sa mga zombie sa labas. Tiis lang muna, mukhang kakaiba ang dami ng zombie dito. Ibig sabihin may mga tao pa o dating nandito. Parang hindi tama to. Kung may base dati dito na may libo-libong tao, kahit umalis sila, hindi dapat ganito kalinis ang lahat dito. Maliban na lang kung hindi pa sila umalis. Nagtatago lang sila sa hindi natin kita. Hindi natin kita. Ibig bang sabihin, sa ilalim ng lupa. Katulad ko, Earth Element User. Kayang maghukay ng lungga para matago ang lahat. Tigil mo na, mahina ka pa sa bunong braso. Pati paglikha ng pader, hirap ka. Maghukay nga ng ganun, parang papatayin mo tao. Pero kung high-level Earth User, possible yun. Kaya baguhin ang lupa. Gawang muli ang estruktura. Kahit maglagay ng vent system sa ilalim. Sa teorya, kaya yun. Kung totoo nga, kailangan nating baguhin ang estilo ng paghahanap. Kahit saan sila, lupa o ilalim. Kung gusto nating makakuha ng pagkain, ito lang ang pwede nating ipalit. Huwag ilagay lahat ng itlog sa isang basket. Kung may mangyaring masama o magnanakaw, madaling mawala ang backpack. Check ninyong lahat ang gamit ninyo. Paglubog ng araw, doon tayo dadaan sa pinakamadaming zombie. Ang dami talagang zombie dito. Kanina muntik na tayong maipit. Pakiramdam ko sa sabog na baga ko. Dito pinakamadami ang zombie sa paligid. Kung tama ang hinala ko, malapit lang ang entrance. Masyadong maaliwalas itong bahay, hindi matago ang amoy. Dahan-dahan lang lahat. Huwag ingay, baka mas dumami pa. Duan, ilapit mo yung ilaw. Sis, may napansin ka ba? Eh di ba ordinaryong aircon lang yan? Ordinaryong aircon? Tingnan mo ang alikabok dito. May bumalaw dito kamakailan. At mukhang hindi pa matagal. Hindi pala bakanting bahay ito. Takip pala ito. May tao sa ilalim. Parang dito nga pala yun. Gawin nating alisin ito. Walang laman sa ilalim. Pero sarado ang tiles ng mahigpit. Kung pilitin, mag-ingay tayo. So ano, babasagin na lang. Isang suntok ko lang. Siguradong mabubutas ko yan. Huwag mo muna gawin, biyaw. Ang ganyang lakas, pang barumbado lang iyon. Lupa sa ilalim nito. Hayaan mo ako. Subukan natin. Mas tahimik, mas mabuti. Huwag alertuhin ang mga tao sa ilalim. Bubuksan ko to. Aba, ang lalim ng tunel na to. Sobrang dilim, hindi kita dulo. Boss, bababa ba tayo? Hindi na, peligroso ang ganitong lugar. Bababa tayo para tayong target. Pwede tayong matrap sa loob. Wala na ring pagtakbuhan at depensa. May tao pa sa ilalim. May hangin na may tumatakbo. Naamoy mo pa talaga kung may tao. Ayaw nilang lumabas. Tayo na ang magpalabas sa kanila. Duang, sindihan mo. Akin na yan, sanay ako dyan. Parang usok na pantaboy ng daga, di ba? Umatras tayo. Grabe, anong lakas ng atake na yon? Sis, grabe, sobrang lakas ng water power mo. Parang waterfalls na yon. Gusto nilang sanain tayo sa ibang direksyon. Yung atake kanina, pang cover lang, hindi talaga sila nandoon. Mukhang nadiskubre na natin ang pugad nila. Nandito na rin ang mga tao sa loob. Bakit nagmamadali pa sila umalis? Labas sila, tara, usap muna tayo. Patay, napalibutan tayo. Maghanda sa laban, mukhang ibang paraan na ng business ang gagawin natin ngayong gabi. Mga kaibigan, ang laki ng gulo nyo. Hindi ba kayo kontento sa pagtanggap dito? Binuksan nyo pa ang tunel na sinara namin. Gusto nyo pang magsunog. Ganito ba kayo humingi ng tulong? Mukhang nagkamali ka, miss, sa paghingi ng tulong. Dumaan lang kami dito. Saglit lang, tinulungan namin kayong linisin ang chimney. Napakailap ng tingin mo. May ngiti pero may bahid ng panganib.
Mas mahirap pa kayong kausap kaysa mga zombie. Uy, huwag masyadong agresibo. Sa end of the world, ang nagtatagal, puro elite, lalo na kung may plant powers. Miss, ang hirap magpalaboy kasama ang mga mahihirap na to. Mas mabuti sa lugar ko. Walang hiya ka, pag pinalipad pa ang mga mata mo. Kung gusto mo, kukunin ko yung mga mata mo. Uy, ang init ng ulo ah. Apat lang kayo, gusto nyo harapin kami na daan-daan? Kung gusto nilin ang tao, dapat alam mo na ang pilit ay walang lasa. Mas mainam ang negosasyon. Negosyo, may mahalaga ba kayong bagay na pwedeng magka-interes ako? Ngayon na kulang ang gamot, pwede ba itong ipagpalit? Lin, 100 lang. Antibiotics. Malakas na antibiotics. Isang kapsula, buhay na agad ang tao. Lin, gagawin mo ba ang deal? Hindi nga totoo yan. Wala nang bagong gamot. Jai, dapat narinig mo ang kasabihan. Ang ordinaryong tao ay walang kasalanan. Pag mayaman, magdusa ka. Sinusubukan niya ang hangganan. Basta hindi ako umatras. Siya ang mag-iisip kung sulit. Lin, kung gusto mong magloko, subukan mo. Kung kaya kong ilabas ang gamot, kaya kong sirain. Hahaha, Jai, nagkamali ka. Joke lang yan. Sabihin mo, ano ang gusto mong ipagpalit? Isang kapsula, isang sasakyan. Kita mo naman ang mga sasakyan. Kalat ang mga sira dito. Walang matinong kotse para sa'yo. Huwag magpanggap, lahat ng gulong dito tinanggal. Kung walang modified na car team, paano kami maglalakbay ng daan-daan? Gusto namin ang pinakamagandang easy. Full tank. Isang kahon ng instant noodles. Dagdag isang 0 kilo bigas. Hindi pwede ang sasakyan to valuable yan. Para ka lang nagpapalimos. Sa emergency, ito magliligtas sa'yo. Ang buhay mo ay mura, parang isang 0 kilo bigas. Sige, bibigay namin ang kotse. Pero isa lang ang pwede. Ano gusto mo? Hindi patas ang trade na to. Binibigay ang kotse sa'yo. Paano kung hindi tunay ang susi? Ang miss ay kailangan pang mag-guide dito. Lin, mukhang ayaw mo sa deal. Pati ulo mo, ayaw mo na rin. Matapang si G. Kung iurong mo pa ang kutsilyo mo ng 1 pulgada, lahat ng bala dito walang target. Pwede ka ring mag-all-in, Lin. Mabilis ba ang bala o ang kutsilyo ko? Huwag masyadong mainit ang ulo. Dapat relax para magkapera. Miss, kita mo naman, walang kwenta magpalaboy kasama sila. Ako ang pinuno ng base na may 50,000 tao. Kung pumayag ka, lahat ng supplies dito, pili ka. Pwede ka ring maging lady boss dito. Feng, ang walang kasaysayan na dalaga, tumahimik. Hindi ka kasali sa usapan. Ganyan ang tingin. Parang dati, ang powers pang breeding lang. Pinapaalaga na parang hayop. Lin, ang pag-recruit mo, mabilis. Pero mahiyain ang bata namin. Ayaw niyang makisalamuha sa hayop. Hahaha, tama si G. Hindi mo man lang tinitingnan ang sarili mo. Tingnan mo kung sino ka. May lakas ng loob kang magbiro sa kapatid ko. Jai, magaling magsalita pero walang silbi. Ngayon pag-usapan natin ang dalawang gamot. Feeling ko matalino si Lin. Hindi na kailangan pa ipaliwanag ang halaga ng gamot. Isang kahon ng noodles plus 0 kilo bigas. Yan ang highest offer ko. 1 0 kilo bigas lang. Mura pala ang buhay dito sa base. Malakas ang antibiotic na to, pang save ng buhay. Lin, mukhang kulang pa ang sincerity mo. Kung ganito, sisirain ko na lang. Saglit, anong gusto mo? Sobra na. May hangganan ang pasensya ko. Gusto ko ng sasakyan. LV, full tank. Dapat best performance. Boss, hindi pwede. Ilang units lang ang car team. Magsara ka na, baby. Kahit ibigay ang kotse. Basta tao dito sa lupa ko. Sa ending, pati kotse, gamot, pati tao. Akin na. Akin lahat. How at Jai, mabilis mag-decide. Deal, gagawin ko. Hahaha, go. Dalhin ang Land Rover. Lin, ang laki ng respeto. Pero patignan muna ang kotse. Okay, pag walang problema, iyon na ang gamot. Syempre, Jai, since sincere ka, dagdagan pa ng konting good deal. Lin, wag masyadong greedy. Baka pati puhunan mo mawala. Hindi ka nila ka-team. Mga slave na lang sa base, sobrang twisted na. Okay pa ang kotse. Totoo, talagang malakas ang gamot. Sakay na, wag magtagal. Huwag gumalaw. Nakita na tayo, ang galing ng instinct ng dalaga. Si Lin, nakuha na ang gamot, may backup pa. Mukhang ayaw mo na sa deal. Lin, gusto mo yata walang kapital ang deal na to. Pero ang pangalawang gamot, kasama na ring masisira. Saglit. Huwag gumalaw, misunderstanding lang. Misunderstanding lang lahat. Medyo ignorante ang tao ko. Nerbiyoso lang. Jai, since may magaganda ka pang goods, dapat pag-usapan natin ng mabuti, sakay na. Talagang marunong mag-appreciate si Jay. Maganda ang dalaga. Ba't tinatago mo ng husto? Ang bata namin, mahiyain. Ayaw ng madumi. Li, business muna. Anong price mo sa gamot? 3 kahon ng noodles. 3 kilo bigas. 2 kahon ng tinapay. At gusto ko pa ng 3 info. Ba't hindi ka nalang magnakaw? Enough na ito pang kalahating buwan para sa amin. Dagdag pa ang bigas. Pangarap lang yan, Feng. Huwag pakinggan yan. Patayin na sila. Akin ang gamot at kotse. Hindi makakatakas ang dalaga. Hindi ikaw ang boss dito. Lumayas ka, kotse, kalahating buhay. Gamot, isang buong buhay. Kung kayang ilabas ni Lin ang sasakyan, ang veggies, maliit lang. Kung sa tingin ni Lin, mas mura ang buhay mo kaysa sa ilang kahon ng noodles. Ignore ko na lang. Ibigay mo. Nakuha mo na ang goods. Ang 3 info na gusto mo, magtanong ka na. Duan Biao, naglalagay ng goods.
Una, ngayon, anong gulay ang pwedeng kainin? Repolyo, kalabasa. Kahit may mutation, hindi naman nakakamatay. Pangalawa, hindi ko alam ang location ng national base. Hindi sure. Pangatlo, may mutated animal na pwedeng kainin. Karne ng daga. Ngayon, mas malaki pa ang daga kaysa pusa. Tatlong tanong, tapos na, ibigay ang gamot. Bawat hakbang ay plano mo na. Makihalubilo sa ganitong tao, hindi ka pwedeng magpakita ng takot. Pero huwag mo rin silang padikdikin. Ang kasakiman ang pinakamahusay na kontrol. Ang ganda ng gamot ni Captain J. Dapat hindi lang 2 piraso yan sa'yo. Meron pa nga, pero wala sa akin. Papunta pa lang dito. May nasalubong kaming 100 elite na tropa. Kumpleto ang kagamitan nila. Nakipaglaban kami sa kanila. Nakaagaw kami ng gamit tapos tumakbo. Mukhang papunta rin sila rito. 100 elite na tropa. Kung nakaagaw ka sa ganung grupo at nakaligtas pa. Sino ba talaga si J? Taragis, boss, nakataka sila. Hahabol pa ba? Huwag na. Pag nabangga natin yung 100 tropa, yari tayo. Hahaha, Jai, grabe kang magsalita. Kita mo mukha ni Lin Feng, nanlumo. Anong 100 tropa? Inimbento lang natin yon. Kinabahan ako. Yung tingin ng mga tao kanina. Parang gusto tayong kainin ng buhay. Hindi imbento yon. Pangtakot lang yon sa kanya. Masyadong nagdududa si Lin Feng. Pag narinig may malakas sa paligid, matatakot siyang gumalaw. Parang hindi tama. Pero sa ugali ni Lin Feng, hindi siya madaling magpaalis. Kumanda kayo, may patibong sa daan. May roadblock sa unahan. Talaga bang pinakawalan ni Lin Feng sila? Marami pang gamit sa sasakyan. Sinong nagsabing palalayain ko sila? Pwedeng totoong may 100 tropa. Pero anong pakialam natin? Pag naging bangkay na sila, wala nang maniningil sa atin. Gamitin na ang plan niya. Di sapat ang spike, bigyan ng pader. Mababaybay pa ba natin tong daan? Tignan natin kung may swerte ka. Pero malas ka. Si Lin Feng, talaga bang di gagalaw dahil lang sa chismis? Yung sobrang nagdududa, sarili ang ikamamatay nila. Pero si Lin Feng tusong tao yan. Pag nagets niya, mas grabe ang susunod na galaw niya. Walang sumusunod sa likod. Safe na ba tayo niyan? Walang humahabol kasi may harang sa unahan. Kumanda ka, delikado pa ang daraanan. 300 metro sa harap, mahigit 20 nakatago sa magkabilang gilid. 20, masyadong mataas ang tingin ni Lin Feng sa atin. Jai, anong gagawin natin? Kung ayaw mong mabangga, buksan nyo ang daan. Duan Biao, ikaw na. Sige, ipapakita ko sa kanila. Ayan na, huminto sila. Huwag palampasin, dali. Yung sa kanan, metal ang power, papatusok ng gulong. Lumayo ka dyan. May talim sa kaliwa, ako na ang mag-distract. Paslangin na natin yan. Ingat. Pabayaan mo akong pasabugin siya. Yes. Ugh. Dalawa sa kaliwa, yellow ang gamit. Alas 2 direksyon, 15 metro. Kopya, tikman mo to. Lumitaw ang UP sa bubong, basta maayos pa ang gulong. Kakayanin pa. Patay ka. Sobrang intense, Jai. Ang galing nung drift mo kanina, Jay. Kinabahan ako. Akala ko tataob na tayo. Kung si Lin Feng ang nagplano, di lang yon ang harang. Kanina madami sila pero, mga walang kwenta lang yon. Ang totoong atake, di pa lumalabas. May gumagalaw sa ilalim. Bilisan. CJ, bagsak na, pader na. Hawakan nyo, baka makagat nyo dilan nyo. Gah. Ah. Tapos ka. Ah. Are. Naputol ba ang binti ko? Huwag kang gumalaw, malakas ang tama kanina. Numuka ang sugat mo. Parang may mali. Anong problema, miss? Di tayo sinundan ng mga gago. Mainit ang salamin. Alas 3 ng madaling araw ngayon. Pinakamalamig na oras ng araw. Tangina, parang pwede kang magprito ng itlog sa bubong. Kapag matindi ang lamig, susunod ang tindi ng init. Kita mo naman, ni Diyos, di tayo binibigyan ng pahinga. Biglang uminit, mas mabilis kaysa dati. Kailangan natin mahanap ang pugad bago sumikat ang araw. Makikita sa mapa, may commercial area 5 kilometro sa unahan. Subukan na lang natin. Jai, sobrang init na talaga. Parang apoy na ang nilalanghap ko.
dahan-dahan lang lunukin. Natutunaw na yung gulong, duan biyaw, tulak mo sa likod. Opisyal na nagsimula na ang matinding init. Tangina, ang malas na panahon. Pakiramdam ko natutuyo na ang laman ko. Pipirin natin yan. Nasabog ang radiator. Yan na lang natitira nating tubig. Salamat, boss. Ang sakit ng paa ko, di ko naramdam ang gutom, uhaw na lang. Wala tayong lutuan at extra water. Dati tinuturing ko lang chichirya ang instant noodles. Ngayon parang buhangin na ang kinakain ko. Kain na para madagdagan ng asin sa katawan. Pag wala, mas mabilis ma-dehydrate. Sobrang hirap lunukin ito. Kapag may nagbanggit ulit ng braised beef noodles sa akin, magagalit ako. Huwag kang lalayo, sigaw agad kung may problema. Relax ka lang, Captain J. Konting lakad lang to. Sino yan? Tama ba? At, Captain Jai, tignan nyo ito, may buhay dito. Pwede bang kainin to? Di ka siya sa pagitan ng ngipin. Punlayan ng gulay. Tignan mo ang ugat ng dahon. Mukhang petsa ito. Sa kainitan at tagtuyot, nabuhay pa to. Malalim tiyak ang mga ugat nito. Subukan mo nga. At, grabe, parang salamang ka. Grebe. Ang laki at sobrang daming tubig. Kalahati para sa'yo. Yung natira, hatiin natin. Basta may buto o punla. Ang powers ko, pabilisin lang itanim. Di kayang magpatubo ng wala. Sobrang init dito sa parking lot na to. Bukas, magiging pugon ito. Yan ang Udigoy Bomb Shelter, tanging ligtas na ruta. 800 metro, matinding init. Mahirap maglakad pa kapag ganito. Yung mutasyong rosas kanina, bulok na ang ugat. Walang sistema ang pag-atake. Pinapabilis ng init ang mutasyon ng halaman. Sira na ang insulation sa parking. Magiging parang steamer at plant hunting ground yun. Huminto ka. Naghahati ka ng tubig. Sobrang init na, baka magka-headstroke ka. Ayos lang ako. Bilis, kailangan nating mabilis na makadaan dito. Tense ang mga muscle niya. Sigurado ang bawat hakbang. Maaasahan talaga siya. May ilaw sa siwang, hindi galing sa ordinaryong ilaw yan. Apoy yan. Mukhang may user ng fire ability na nagsisilbing ilaw sa loob. May malaking bato na harang sa pinto. Mukhang matibay, pero hindi talaga matalino. Kung baga, nakakaharang lang yan sa zombie. Walang trap o bantay sa dilim. Walang taktika ang leader. Hindi nilinis ang mga nasusunog na gamit. Kapag nagkasunog, mausok yun. Tama, tingnan mo ang galaw nila. Ibig sabihin, wala silang user ng lakas. O kaya pilit lang sumasabay ang marami, pero magulo. Malapit na ring maging Starfield dito. So anong gagawin natin ngayon? Diretso makipag-usap sa loob. Wag muna, alamin muna natin ilan at anong mga armas ang meron sila. Hintayin ang paglubog ng araw. Lalabas sila para kumuha ng supplies. May lumabas na. Madami sila. Unang batch lang yan. Bilis, hanap na ng makakain sa guho. May mali. Hindi siya gumagamit ng power. Pero sinusunod siya ng lahat. Jai, tingnan mo doon. Nabisto na tayo, atras. Easy target yun. Huwag hayaang makatakas sila. Hulihin sila. May traidor sa grupo na parang alakdan. Putulin ang buntot ng alakdan. Sumunod kayo sa akin, lalabas tayong buhay.
Malapit nang gumabi. Bakit hindi pa bumabalik si Cap at Queen? Sobrang init sa labas. Halos matumba na si Queen kanina. Kapitan BJ, ano nangyari sa inyo? Huwag hawakan. Puro dugo ng zombie yan. May risk ng infection. Dugo ng zombie. Hindi ba nag-scout kayo sa air raid shelter? Sloppy ang gwardiya sa shelter. Pero sobrang closed sila sa outsiders. Nilusob kami. Kaya inakit namin ang mga maliit na alo ng zombie papunta doon. Habang busy sila sa zombies, nakalabas kami. Nakakuha pa ng kaldero sa ruinas at kaunting gamit. Ayos, pang treasure to. May makakain tayo ngayong gabi. Mainit-init pa. Hindi safe manatili dito. Yung amoy ng dugo maghahatak ng gulo. Balik muna tayo sa ilalim. Grabe, ang bango nito. Parang nananaginip ako. Isa-isa tayo, tig-isang mangkok. Huwag magtitira ng sabaw. Pinilit natin makuha yan. Kain ka pa, Goldie. Sobra kang napagod sa paggamit ng powers mo ngayon. Ayos lang ako, naligo na kaya okay na. Kahit kabadong araw ngayon, na alam na natin kalaban. Kap, ano talaga sitwasyon sa shelter? Mga 150 katao. Walang kaayusan. Sobrang kulang sa gamit. Wala man lang disente na perimeter. Parang naghihintay na lang ng kamatayan. Yung babaeng nag-warning plant user pala siya. Kung plant user, sana hindi sila nagugutom. Pero sobrang mahina na siya. Sobrang push ng power, pagod na siya. Ubos na resources nila sa loob. Hindi na sila tatagal. So bakit kailangang makisali pa tayo? Kalbong problema yan dahil mawawala na ang insulation dito. Tuloy taas ang temperatura. Di aabot ng 2 araw. Parang oven to dito. Pawis na tayo kasi hindi gumagalaw. Malalim ang shelter. Tanging ligtas na lugar sa area. Bago hindi na matirhan ang parking, kailangan nating pumasok, madamot ang tao. Kahit konting pagkain may pag-aaway na. Pagpasok natin, hindi na sila makakatanggi. Anong nangyari kay Jay? Habang nagba-breakout, nakapatay tayo ng over 1-0 zombie sa intersection. Naiwan ang mga bangkay sa ilalim ng sign. Ngayon, nawala lahat ng bangkay. Baka kinalagkad ng ibang mutated beast. Tingnan mo yung mutasyong rosas. Kinakain niya ang laman. Lumakas siya. Diretso sa daan papuntang shelter yung rosas. Ate, gising. Sobrang init na. Bakit kaya? Sobrang taas ng body temp. Nagtetest siya sa tubig. Inumin mo yan. Bakit ganito ang temperatura? Dapat presko kasi madaling araw pa lang. Weird nga. Tiningnan ko thermometer. 45 degrees. Sa labas mas mainit pa. Parang oven ang loob ng kotse. Parang natutos na mga balat. Kung hindi tayo aalis, magiging lutong tao tayo. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng sikat ng araw. Kailangan agad lumipat sa shelter. Sobrang dilim sa labas ngayon, tapos si Beijing, bad pa ang lagay. Pag naghintay pa ng 1 oras, pwede tayong matuyo sa init sa labas. Huling pagkakataon na to. Lauduan, dala mo ba ang kotse? Linisin mo ang guho sa gilid mo. Ipasok mo ang kotse. Itago ng mabuti ang kotse. Iyan lang ang tanging pampasada natin. Pag dinala mo, Kap, kitang-kita tayo. Pati gulong ng kotse, baka hindi kayanin ang init. Gumalaw na tayo. Konti lang dadalhin nating gamit, Kap. Pinaghirapan natin yan. Kung masyado madami, hindi tayo makakapasok. Sobrang sarado ng shelter. Mahina ang self-control ng tao. Kalahating crate na tinapay, entrance fee na yun. Dagdag pa, delikado na. Tama, kailangan magmukha tayong desperado. Na parang survivor na naghahanap ng silungan. At hindi mga walking supply. Weapons at kalahating crate ng pagkain lang. Iba, isarado lahat. Deal, sanay na ako sa acting na to. Masyado yata silang nakinabang dito. Nagbebenepisyo si pinsan nyo. Tingnan mo, maliit na bag ng bigas yan. Yan ang totoong yaman ngayon. Pag-aagawan nila yan. Hindi ako mamamatay kung hindi ako gagamit ng power ko. Sumunod, alis na tayo. Ha? Sobrang grabe naman ito. Parang apoy na ang hangin. Takpan nyo ilong at bibig. Huwag masyadong huminga ng mainit na hangin. Baka mapasok ang lalamunan. Halaman ba to? Tuyo na ng araw. Ilang minuto lang to ah. Tumataas pa ang surface temp. Hindi ito normal na init. Ecological wipeout na to. Bilis, 500 meters pa. Kailangan nasa loob na bago mag-umaga. Parang grill ang sahig. Natutunaw na sapatos ko. Huwag gagalaw. May kakaiba sa unahan. Yung mutasyong halaman kagabi yan. Grabe lakas ng buhay nito. Lumalakas siya habang hinihigop ang init. Parang pinagmamasdan niya tayo. Atras, buhay siya. Tigil, puno na dito. Wala nang espasyo para sa iba. Pampublikong lugar ito. Hindi ito pribado ng kahit sino. Entrance fee yan. Pagpasok natin, hindi tayo magugulo sa inyo. Walang pakialamanan. Sino mapapansin sa ganyan? Mukhang puno ang sasakyan na to. Siguradong tinago ang mga gamit. Miss. Pacheck muna kay kuya ha. Gusto mo pa ba yung kamay mo? Esan.
Ash, sakit ng tiyan ko. May gusto pa bang mag-check ng supplies? Kung wala na, papasukin sila. Tandaan ang mga sinabi ko, walang pakialamanan. Ay, buhay pa ako. Parang langit dito, mas maginhawa dito kaysa sa labas. Hahaha, gusto lang naming may matuluyan. Walang gagalaw, walang gulo. Pero kung iniisip niyong madali kami, matagal ng gutom ang mga to. Iba na tingin nila. Hindi lang yan kasakiman. May iba pa silang pakay. Alam ko na. Mamaya tayo bantay-bantay. Si Lolo duan muna gabing una. Ako sa huling bahagi. Ibang klasing aura ng batang iyon tulad ko. Parehas kami. Si Afeng, plant user din siya. Pero parang mas okay pa kalagayan niya. Ako ba, walang silbi? Huwag mong isipin yan, ikaw ang nagligtas sa amin. Minsan, kabaitan ay kahinaan. Sa mundo ngayon, malakas lang ang nabubuhay. Hihi. Halika, sumama ka kay kuya. May pagkain, may inumin. May ipapakita pa ako. Magandang bagay. Tama, dito ka, alagaan kita. Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Marunong na ring dumiskarte ang babaeng ito. Sino pang gusto ng mas mainit dito? Ito na ang huling buto ng repolyo. Kung mapapahinog mo ng tig-30 araw-araw. Kalahati ng binhi para sa inyo. Gusto ko lahat. Dapat pa rin unti-unti kahit plant user. Sobrang buhay ng seed tool na to. May 200 buto dito, ilang araw na pagkain yan. Yung sobra, akin na. Deal. Ito ang escape route map. Dapat may dihi at supply point. Ipakita ang gamit mo, mas ligtas yan kaysa bait. Kailangang hangaan ka, para walang magloko. Buti malamig na. Pag tumagal pa, magbubuhok na ako. Perfect ang 20 degrees. May problema, ang bilis ng lamig, umatras, pasok sa kuweba. Ano yan? Isara, bilis, nagutom at giniginaw na. Wave 2 ng mga talent. Tuloy-tuloy na kaguluhan. Matapos ang init, sobrang lamig naman. Walang patawad ang mundo. Totoong bigas ito. Akin yan, marami kami. Subukan mong lumapit pa. Mga gutom na asong ulol, kailangan pa ng konting tapang para matakot. Hayaan mo na sila. Tipid lakas muna tayo. Captain Jai, Miss Bay. Alam kong busy kayo. Biglaan ito. Gusto ko ng long-term deal. Tinatagong mutant cabbage seeds to. Matibay sa tagtuyot, masustansya pa. Pero mahirap palagin. Kailangan ko tulong ni Miss Bai sa pagpapahinog. Kalahati ng seeds, kapalit ng tulong. Paano ba ang proseso? Basta araw-araw, 30 seeds papahinog ni Miss Bai. Kalahati ng seeds sa inyo, 20 seeds lang kaya kada araw. Kahit sobrang isa, di pwede. Tanggap mo ba? O ayaw mong ituloy? Sige, 20 seeds. Basta matulungan mo, okay na. Half ng seeds para sa inyo. Malakas gumamit ng power ang mutated seeds. Huwag pilitin, umatras kung kailangan. Imposible yan. Biglang napahinog agad ang 20 mutated seeds. Ni walang pawis na lumabas. Sariwang gulay. Ayoko kumain yan. Gusto mo yatang mamatay.
Madali lang ang patakaran. Tungkol sa kilos ng malaking grupo. Impormasyon kapalit ng gulay. Alam ko pumunta sila pa kanluran. Marami silang mabibigat na armas dala. Bangin na ang kanluran. Alam ko saan papunta ang grupo. Ako'y extra ng logistics. Sila ay dumiretso sa Hilaga. Eksaktong ruta, paraan ng pag-alis. Yung abandonadong highway sa Timog Silangan. Puro sasakyan doon. Totoo, iniwan nila 2 truck. Kinuha ang generator. Iniwan ang generator. Hindi normal sa mga karaniwang layas ito. Malibang mas malala ang problema nila kaysa mawalan ng kuryente. Magtipid ka ng lakas. Habang gumagalaw, mas nagugutom. Humiga na lang, hindi nagutom talaga. Pero mamamatay ka agad. Nag-iba ang tingin nila. Mula nanonood, naging takot. Mahina ang puso ni Tinggas. Hanggang dito na lang lakas niya. Okay na gumalaw pa konti. Nabubulok na ang tao dito. Putangina, ang hirap ng araw na to. Anong oras pa lang? Siguro nasa 70 degree na sa labas. Mainit pa lalo ngayon. Tama ang sinabi ng impormante. Totoo nga, pumunta na sa Hilaga ang grupo. Pero sa ganitong init, kailangan nating tumawid ng kalahati ng bansa. Pumuputok ang gulong. Sumasabog ang radiator. Bumibigay ang kalsada. Siguradong kamatayan iyon. Hindi pa bumabalik ang extreme init. Pumunta ng Hilaga ay siguradong kamatayan. Dito tayo dapat lumaban. Iniwan ang generator. Puno ang lahat. Hindi ito strategic retreat. May naisip ka ba? Hindi pala layas ang grupo. Tumatakas sila. Ano kaya? Kaya iniwan pati mabibigat na gamit nila? Hahaha, mamamatay din naman tayo, walang maliligtas. Ayan na sila. Matagal nang nakakulong. Bagsak na ang isip ng grupo. Masamang panaginip. Sobrang ingay, sira na ang mga nerbiyos nila. Ayaw na nilang mabuhay. Pwede bang huwag niyo na kaming idamay? Malapit na akong magka-nerbiyos. Nakakahawa ang ganitong emosyon. Magpalamig sa labas, dala ang gear. At least buhay pa rin ang hangin dito. Ang ganda, kung hindi lang end of the world. Dapat nag-iinuman tayo ngayon. Tama na ang pangarap. Pagkatapos ng init, ewan ko na anong susunod. Pag lumamig na ang panahon, aalis tayo pa Hilaga agad. May iniisip pa ba kayo? Nasa Hilaga pa ang mga magulang ko, at ang kapatid ko, pati ako din. Ako'y si Lola pinalaki, matagal nang wala. Ulpong. Kung saan mabubuhay. Doon ang bahay. Saan ang grupo mamaya? Doon ang tahanan. Hindi ba kami istorbo? Sabihin mo lang kung may kailangan. Hindi na kaya sa loob. Gusto kong sumali sa grupo niyo kasama gamit ko. Bakit? Yan ay punta Hilaga. Hindi outing. Ang partner mo pabigat. Hindi po ako takot mamatay. May kakayahan akong magpatubo ng gulay. Kahit kaunti lang, kaya ko tumulong sa logistics. At kompleto ang mapa ko ng Hilaga. May secret na ruta din akong alam, iwas checkpoint. Bihira ang plant abilities. Mahalaga yan. Walang botohan dito. Ako ang tanging leader dito. Sumunod ng buo. O mamatay sa gilid ng daan. Ayos, Kapitan. Welcome sa grupo. Magpahinga na tayo ngayon. Grabe, lumamig na. Ligtas na tayo. Atras lahat. Hindi ito lamig, sobrang lamig na to. Hitot Karpa. Ilagay ang mga bato sa pinto, bilis. Hindi sapat, nag-ielo na. Gamitan ng kumot ang butas, dali. Sila, nag-evolve na sila. Ay, hindi na kaya ng mga sundalo. Sobrang lakas ng halimaw na iyan. Hindi pwedeng mamatay dito sa loob. Kaysa hintayin mabasag ang pinto, mas mabuting lumaban tayo. White Sword, basagin mo siya. Lahat tumakbo sa parking. Basag. Sunod lang, huwag mahuli. Tara.
Ano? Saan kayo pupunta? Ang dami niyong dala. Tumatakas kayo. Chen ang boss, ikaw rin. Kapag umalis ka, ano kakainin namin? Isama mo naman kami, Chen. Isasalba ko si Jazz. Ubus na ang supply dito. May iwan, mamamatay din. Hindi pwede, hindi kayo pwedeng umalis. Umalis kayo tapos na kami. Delikado pupuntahan namin. Hindi na pwede sumama. Bullshit, gusto nyo lang sa inyo lang ang lakas. Malalakas kayo pero bakit hindi tumulong? Baklang bibitaw. Isama nyo kami. Walang makakaalis ngayon. May 3 segundo kayo. Tabi dyan. Gusto mo tulungan ko kayong mapilayan din? 2 buwan na. Ginawa ko na ang lahat. Sa susunod, kanya-kanyang diskarte na. Sakay na, ang sama ng panahon, pati sasakyan nag-ielo na. Dalian mo, Chen, babae sa harap, likod na iba. Grabe, ang selfish nyo naman. Pangmasakre na to. Hindi sila tatagal ngayong gabi. Siguro, pero hindi rin tayo tagapagligtas. Shit! Kapitan, ang mga zombie, nag-i-skate sila, mas mabilis pa kaysa kotse. Gusto makahitch. Pangarap lang. Jai, may violet monsters pa. Sobrang dikit nila. Tuloy nito, matatanggal bubong ng kotse. May 2 sa kaliwa, bibilis pa, harap bangga. Huwag palapitin sa kanan. Hawak, may kurba sa harap. Kailangang iwasan sila. Hindi obra, sobrang likot nila sa yelo. Hindi tatagal ga sa ganitong takbuhan. Duan Biao, handa sa banggaan. Maghanda tumalon. Hihi. Ligtas, akyat na. Chen Feng, unahin mo partner mo. Bayan Commander, isama si Lin Xiongyu. Commander, huwag mo akong itulak. Ay, nakakyat na. Bilis akyat. Akyat sa balikat ko. Ah, safe na muna, ay. Grabe, may water tank pala rito. Kahit kaunti lang, mukhang sapat na para makapaghilamos tayo. Jinjin, tapos na maghugas. Lapit, bagong luto ang noodles. Ang sarap ng amoy. Tuyo pa buhok mo. Hindi man malamig ngayon, pero sobrang basa hangin. Madaling sumakit ulo. Huwag gagalaw, malamig ang kamay mo. Madaling magkatrangkaso. Ayos, si Major J. Kailan pa naging maalaga si Kapitan? Wala, dati walang kailangan alagaan. Lola, hindi mo ba napansin? Si Kapitan na matandang lobo, parang dinadala ka na papunta sa lungga niya. Hahaha. Hindi pwede, pinag-isipan ko to buong biyahe. Kailangan na talagang ayusin. Biao, anong binabalak mo na naman? Huwag kang magulat ng ganyan. Sis, ang hina ng katawan mo. Malakas ka nga sa ability mo. Pero mahina kang lumaban. Pag may nanakit sa'yo next time, o may matandang sutil na may balak sa'yo. Ako si Duan Biao ang bahala sa'yo. Simula ngayon, magpanggap tayong magkapatid. Ikaw na ang tunay kong kapatid na babae. Sinumang sumubok sa'yo, dumaan muna sa baril ko. Tunay na kapatid. Kung ganyan ang nadarama mo, Duan Biao. Tanggapin na natin, sa magulong mundo, mas okay na may kakampi. Kun mo, maliit na regalo ng kuya. Simula ngayon, tunay na pamilya na tayo. Salamat, Kuya Biao. Ayos, pamilya na talaga tayo simula ngayon. Hahaha, nakakainggit kayong mga bata. Ang mainit ng samahan nyo. Iabot mo kamay mo. Ayos lang ako. Di lang sanay sa lamig. Huwag pilitin. Di pa fully recovered ability mo. Baka lumala pag ginawin ka. Elfeng. Hindi ko na kaya maglakad. Masakit dibdib ko. Jazz, kapit lang. Maililim sa unahan. Magpahinga muna tayo.
Lauji, kakaiba ang lamig ngayon. Ang bilis lumamig. Pag naglakad pa, mapapagod na tong dalawang girls. Sa ilalim ng malaking puno, nagyelo na. Bilisan lahat, dun tayo mag-recover. Huwag matulog, magpalakas ka muna. Nakakuha ako ng buto ng kalabasa kanina. Subukan mong pausbongin. Ah ah, grabe, laki ng kalabasa. May mainit na lugaw na tayo. Ang galing mo talaga, yan. Bilis, ilagay sa kaldero, sindihan ang apoy. Jazz, anong nangyari sa'yo? Huwag tumigil, sa tapat ng tindahan tayo muna. Pumasok tayo, magpahinga uli. Nakalok, kalawang na ang pinto. Pasok, dali. Galing talaga natin. Sis, ang tamis ng kalabasa mo. Parang nabuhay ako ulit sa isang subo. Nakarecover na ako. Sobrang lamig kanina. Parang nagyelo na dugo ko. Masakit din ba binti mo, sis? Kanina kasi nagmadali tayo. Ako nang magmamasa para sa'yo. Malakas ang kamay ko. Siguradong gagaan pakiramdam mo. Medyo masakit pero okay yan. Epektibo, tiyak yan. Lauji, ba't pinipigilan mo ako? Masakit binti ni sis eh. Kasi parang minamasa mo tinapay. Baka maputol mo ang buto niya. Ako na. Over fatigue plus ginaw siya kasi. Kailangan ng tamang puwersa, di mo kaya. Di na kailangan, Captain. Kaya ko sarili ko, mag-aunat lang ako. Huwag masyado gumalaw, biyahe pa bukas. Kung ayaw mong maging pabigat, sumunod ka. Jazz, huwag matulog. Please, huwag kang matulog. Matinding lamig na dito. First floor tayo, lilipat agad. Akyat tayo, hanap ng mas mainit o mas ligtas na lugar. Saan tayo lilipat? Mas malamig sa labas. Pero Captain, natabunan ng snow ang pinto. Babaklasin ko yan. Pag maingay tayo, baka may dumating sa ilalim ng snow. Delikado kay Jazz yon. May something sa taas. Commander, gawing konkretong pader sa likod. Duan biao, butasin mo ang kisam. Akyatin natin, dun tayo dadaan. Ang mga zombie sa palapag na to sobrang nagyelo na. Dito, lampas 20 degree ang temperatura. Di na kailangang pumalo, ayos ah. Itong malupit na panahon, sobrang nakatulong. Kapitan, lahat ng pinto sa ikalawang palapag makapal na mga lumang pinto ng seguridad. Ang hirap buksan yan. Huwag sayangin ang lakas sa mababang palapag. Umakyat tayo. Hanapin ang pinto na sirang lock o bukas na. Sa ikatlong palapag, mukhang ilang pinto ay bukas. Pasok sa ikatlong palapag, magpahinga muna. Si Biao at Chen Feng ang magbabantay ng pinto. Yung iba, bilis maghanap ng mga damit na panglamig. Grabe, parang siniyasat na tong lugar. Wala ni isang basahan na natira. Parang di pa to pinuntahan ng iba. Si Gio at Lee, bilis dito. Swerte natin. Sakto may red ginger tea para sa lamig. May gamot sa inflammation at lagnat din. Ang pamilya dito may matinding stockpile. Saka umalis sila ng mabilis. Bahala na muna sa dahilan. Dalhin lahat ng pwedeng gamitin, lalo na pagkain at gamot. Hindi nagpapakahero. Medyo hypoglycemia ako. Kumain ka ng matamis para dagdag enerhiya. Since walang gumalaw dito sa palapag na to, mas madetalye tayong maghanap. Grabe. Ngayon lang sumarap ang kanin sa buong buhay ko. May sausage pa, haha. Basta kasama si ate at si Lauji, siguradong may karne. Sulit ang akyat na to. Kain na habang mainit. Pagkatapos, init na katawan mo. Salamat. Salamat sa inyo. Kapitan, paano natin dadalhin ang dami ng gamit bukas? Ipagkasya ang mga damit sa mga kahon. Bukod, itali ng lubid bukas. Hilain sa snow, parang sled. Ganda ng tactic. Ano bang iniisip mo? Nakakabahala ang daming supplies. Sa taas ng 6 GE floor, halos di nagalaw ang stock. Ibig sabihin, may nagpasindak sa mga survivor. Di na sila umakyat. Biological evacuation phenomenon ang ibig mong sabihin. Nagdaan ang mutated creatures ng malaki. Instinct ng tao na tumakas kaya naiwan ang supplies. May bagay na kaya takutin lahat, kahit magutom pa sila. Di na sila mangahas umakyat. Baka may nakabaon sa ilalim ng snow dito. Tigil muna. Sobrang lamig, hangin pumapasok sa lig mo.
Eh ikaw, malakas ang apoy ko. Normal lang ang hangin na iyan. Takpan ang bibig at ilong. Delikado ang malamig na hangin sa baga. Si Lauji talaga ang astig. Tiyaga ka lang, ate. May tindahan sa unahan. Pasok tayo para magpalamig. Parang sari-sari store. Bukas pa ang roll-up door. Bilisan natin. Pasok, magpaningas ng apoy. Kanina sa labas, parang nagielo na dugo ko. Puno na rito. Hanap ng ibang lugar. Bro, wag magkamali. Grabe ang snow, pwede bang makisilong? Galing kami sa Taekwondo Gise, malapit dito. Coach at mga trainees. Tumakbo din kami papunta rito. Alam ang rules. May baon kami, bro. Gusto lang samahan ang campfire. Walang amoy ng dugo sa kanila. Sa kabila, wag lumampas. Salamat, bro. Kita ko fully equipped kayo. Plano nyo ring mag-north, no? Lakaw-lakad lang. Kayo. May kamag-anak kami sa system. Narinig namin early evacuation bago pa ang lindol. Dumaan sa Flower at Chang'an route. Yung info na yun, halos sigurado na. Yun lang ang legal na evacuation route. May supply points. Kung sumunod tayo dun, mas safe na, di ba? Di ganun kadali. May static kami na narinig bago maputol ang radio. Sa daan na yun, bawat ilang distansya, may dead zone. Walang nakabalik sa loob. Wala man lang distress signal. Hindi yun supply route. Miss, anong sabi mo? Kung yun ang ruta ng main force, bakit puro bad news lang ang narinig nyo? May naghihintay sa daan na yun para kumain. Sinasabing evacuation route, pero sa hangin ng direksyong yun, maamoy mo ang bulok. Ibig sabihin trap yun? Di yun ilusyon. Puno ng signal ng mutated plants yung linya na yun. Kalat-kalat, parang malalaking bibig ang itsura. Hindi daan yun. Hunting ground yun. Higpitan ang grupo. Walang road sign sa lugar na to. Sundan ang yapak ko. Huwag maiwan, Brother K. Grabe hirap ng daan. Parang kulang ang mga binti. Kung ayaw maging yelo, galaw-galaw. Sa unahan, mukhang. Sige, bilisan natin. Akyat. Ayos ka lang. Ayos lang. Hindi, Miss Bay. Utang ko ang buhay kay Kikuang. Di ko inaasahan na ikaw pala ang malupit. Kung walang problema, tuloy. Magkakagabi na. Halos mamatay na ako sa takot. Astig si Bay. Ang galing ng ginawa mo kanina. Isino pa ba? Si ate syempre. Maging alerto lahat. Sigurado may mga patibong pa sa unahan. Ayaw magkamali, magbantay ng mata. May ilaw, may kuryente. Sigurado, may heater dito. May pag-asa tayo. Relax lang. Suriin muna kung anong lugar yan. Yung pader gawa sa sinira nilang bahay. Tinanggal nila ang taon, nagpatayo ng sariling fortress. Grabe, sobrang dominant. Paano kung gawing biktima tayo pagpunta? Itago ang mga armas sa damit, as divide ang supply sa backpack. Itira ng 2 araw na ration sa labas. Yung iba itago sa kahon. Lauji, wag agad magpakita ng armas. Dapat ipakita na di tayo basta-basta. Ayaw ng private base sa outsiders. Ang lakas ng firepower. Dapat magpanggap na refugees na walang choice. Pero kung may lakas pa ang refugee, gets, ang vibe ay mahirap ako. Pero kayang-kaya ko, gusto lang makakain. Sumunod ka lang sa akin, wag gumalaw. CJ, huminto, anong ginagawa niyo rito? Pag tumuloy pa kayo, babarilin ko kayo. Huwag magpaputok, bro. Survivors kami na tumatakas. Grabe ang snow. Makikisilong lang sana. Refugees, di kami tumanggap ng basura. Alis na kung may alam. Huwag mo akong piliting sayangin ang bala. May higit 10 malalakas kami. May dalang sariling pagkain. Buong araw at gabi ang snow. Kung di nilinis agad ang foundation ng wall nyo, baka bumagsak dahil sa snow. Sa loob ng pinto, sundin ang rules dito. Kahit dragon o tigre, dapat magpakabait. Para saan ang red clothes sa kamay nila? Marka ng dami ng trabaho, huwag magtanong. Dadalhin kayo kay Emmett Wu. Siya ang aming santong buhay. Hindi shelter ang lugar na to. Slaughterhouse ito. Team, parang kakaiba dito. Parang pagkain ang tingin nila sa atin. Parang tinitingnan tayo bilang pagkain. Putya, pakiramdam ko, parang pumasok tayo sa lair ng magnanakaw. Kung nandito ka na, magtiis ka na lang. Tandaan ang bilin ko. Huwag uminom o kumain dito. Iyak ng lahat. Sabi ko ha, haha sabi mo. Grabe. Parang dalawang mundo ito. Ang init dito.
Hihi! Dinala na ni Ginoong Gu ang bagong survivor. Pasok po. Lahat pakiusap. Si Ginoong Gu ay abala, huwag siyang paghintayin. Ang apelyido ko ay Wu. Ako ang pansamantalang leader dito. Malakas ang snow at hangin sa labas. Nagtiis kayo. Salamat sa iyong kabaitan, Ginoong Gu. Kami ang mga survivor mula sa lindol. Nadaanan lang namin ang lugar ninyo. Naghahanap kami ng masisilungan. Ang galing, nabuhay kayo ng marami pagkatapos ng lindol. Galing mo, Ginoong G. Sa tingin ko, maayos pa ang itsura nyo. Pagod lang, pero hindi mukhang gutom ng matagal. Swerte lang, nakapulot ng canned goods sa daan. Uminom muna ng mainit na tsaa. Espesyal na tsaa ito mula sa base namin. Pag-usapan natin ang kondisyon ng pagtuloy. Diretsahan, magkano ang kailangang supplies para sa isang gabi? Kung masyadong mahal, aalis kami agad. Kung gusto niyong manatili, libre ang supplies. Pwede ko pang bigyan kayo. Walang ganyang kagandang offer sa mundo. May kondisyon syempre. Lumakas pa ang snow sa labas. Kulang ang tao sa base. Isang oras lang bawat araw ang kailangan para mag-shovel ng snow. Kapalit ng mga benepisyo. Sino ang mag-shovel ng snow? Narito ang susi. Pero Ginoong Jay, linawin ko na agad. Pagpasok sa lugar ko, kung gusto niyong umalis, mga powers user na hindi natututo. Pag tumaba, masarap siguro. Walang listening device. I lock muna ang mga pinto at bintana. Saka, check ang vent kung safe. Halos patay gutom na ako. Ayos, tonight ayusin natin lahat. Gusto kong kumain ng lugaw. Yung mainit na lugaw. Ako bahala, kayang-kaya kong bumuhay ng kaluluwa sa lugaw. Magpapatubo ako ng kalabasa at repolyo. Ikaw na, Kuya Biao. Grabe, parang superpower ng babae. Hintayin nyo, ipapakita ko galing ko. Aba, chorizo at repolyo. Kung kumalat ang amoy nito, magkakagulo sa baba, kaya pinagbantay ka sa pintuan. Mahinahon lang sa pagkain. May problema ang pinagkukunan ng supplies dito. Mag-ingat lahat bukas. Kahit ano, basta busog para malakas sa laban. Ang sarap ng chorizo. Bukod sa snow clearing bukas, obserbahan ang mga tao sa base at ang lagay nila. Ay, Ginoong G, ang aga magtrabaho. Nakapagpahinga ka ba kagabi? Thanks kay Ginoong Gu. Sobrang init ng heater. Ayos kung ganun, mukhang magaling kayong lahat. Sayang ang talento sa mabibigat na trabaho. Mahirap makaligtas ang babae sa panahon ngayon. Since tumigil ang snow, tour ko kayo. Ayun. Salamat, Ginoong Gu, sa abala. Gusto rin naming makita ang base ninyo. Dito ang tirahan, doon ang taniman. Kahit mahirap ang kondisyon ngayon, basta magtulungan, makakaraos tayo. Grabe, napakalinis dito. Nakakatakot ang linis. Ito ang mission center namin. Maliit lang ang base, pero klaro ang rewards at punishments. Ginoong Gu, ang mission list, mukhang walang gawaing paglinis ng gusali. Sa totoo lang, marami kami sa grupo. Yung supplies galing sa snow clearing hindi sapat. Baka hindi makakain lahat. Parang may mission sa abandoned factory sa west ng city. Malaki ang reward. Kaya niyo bang tanggapin? Kung malaki ang reward, sige, tatanggapin namin. Gusto ko ng matalinong katulad mo, Ginoong G. Sana makabalik kayong lahat. Ha 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 ha. Ngayon ako at Sisi ang lalabas. Biao, ikaw magbantay dito. Kuya, ako na lang. Sa labas, malalim ang snow, pwedeng mabaon. Babae, mahina sa ganitong lamig. Ang power ko pang scout at pang emergency. Mas kailangan ng firepower sa bahay, Biao. Dapat may pagkain na sapat sa 2 araw bago umalis. Huwag magtipid at panatilihin ang lakas. Kung hindi kami nakabalik bago magdilim, gigibain ko na ang building na ito. Hahanapin ko ang freckles mo. Magaling ang A-site, mabilis tumakas. Kailangan maghiwalay ang 2 grupo. Fair na 2 tao bawat team. Ano man ang makita, huwag magpakita ng emosyon. Mas malagkit ang snow kaysa sa iniisip. Dikit lang. Salamat, kuya. Sundan ang yapak ko para tipid lakas. Nagyayelo na ang mga zombie. Makakahanap kaya tayo ng pagkain. Huwag maingay, hindi pagkain ang laban A-team dito. Nakakaiba, sang-ayon sa mapa, Old Town ito. Bakit walang makitang bubong? Boss, anong klase ng basura ito? Parang may tumutok na. May nagigising na bagay.